Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1801. Ikaw, nakapunta ka na sa pangunahing pamilyang Donley sa Hampton. Tumaas ang boses ni Homer habang nagtatanong habang sinusulyapan si Milo sa tabi niya. Hindi rin kaaya-aya ang ekspresyon ni Milo ngunit agad niyang sinabi, "Boy, Hampton is the territory of the main Donley family. Matapang ka para maglakas loob na pumunta doon ng mag-isa, pero natatakot akong hindi ka nababalik sa isang piraso." Hihihi. Pinasok na ni Philip ang Hampton. Nakaupo siya sa helicopter, nakatingin sa pinakamalaking lungsod sa Charbury, Hampton. Dito matatagpuan ang pangunahing pamilyang Donley. Sila rin ang naging haligi ng buong pamilya Donley. Ang tunog ng mga propeller ay sumipol sa kanyang mga tainga. Sa isang sulyap, ang pinakamataas na gusali sa Hampton ay parang isang higanteng espada na bumulusok sa langit. Ang landmark na gusaling ito sa Hampton ay kabilang sa pangunahing pamilyang Donley, ang Donley Group. Ito ang pinakamataas at pinakamarangyang gusali sa Hampton. Ito ay higit sa 100 metro ang taas. Milo Donley, ang pangunahing pamilyang Donley ay maaaring isang sagradong pag-iral para sa iyo, ngunit sa aking paningin, isa lamang silang nakulong sa hayop. Ang tanawin ng Hampton ay talagang pambihira. Umaasa na ako sa loob ng 20 minuto, magiging kahanga-hanga ka pa rin gaya mo ngayon. Pagkasabi nun ay pinatay na ni Philip ang tawag. Itinuro niya ang napakalaking Donley Group at sinabing, lumipad doon. Ang piloto ng helicopter ay lamusong mula sa isang mataas na lugar. Hinawakan ni Homer ang telepono at same time na sinabi, "Milo," ibinaba niya ang tawag. Siyempre, alam iyon ni Milo. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, puno ng pag-aalala ang ekspresyon niya habang sinasabi, "How dare he go to Hampton?" Ano ba talaga ang balak niya? Natigilan si Milo, hindi niya lubos maisip ang layunin ni Philip sa paggawa nito. Babantaan ba niya ang pangunahing pamilyang Donley na magpataw ng mga parusa sa sangay ng pamilyang Donley sa Flower City? Katawa-tawa, ang pamilya ng sangay sa Flower City ay bahagi pa rin ng pamilya Donley, kung tutuusin. Paano mapaparusahan ng pangunahing pamilya ang sangay ng pamilyang Donley sa Flower City dahil sa isang tagalabas na tulad niya? Umiling si Homer at sinabing, "Milo, sa tingin ko ay napaka-unusual ng batang ito." Dahil naglakas loob siyang pumunta sa Hampton, gamitin ito na mayroon siyang kumpiyansa. Dapat ba nating kontaken si Fifth Uncle? Kung ang batang iyon ay talagang may anumang material na nakompromiso sa kanyang kamay, ito ay hindi pabor sa atin. Labis na naguguluhan si Homer. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pag-unlad ng sitwasyon. Ang kakayahan ni Philip ay higit pa sa kanilang mga paunang hula at haka-haka. Ang lakas na ipinakita ng lalaking ito ay nakakatakot. Kahit na ang Flower City ay hindi maaaring maglaman ng isang mahusay na figure tulad niya. Matapos ang sandaling katahimikan, kumaibot ang gilid ng mga mata ni Milo. Sa maliit na ekspresyon, sinabi niya, "Makipag-ugnayan ka agad kay Fifth Uncle. Talagang hindi namin pinapayagan si Philip na hanapin ang pamilyang Donley." Nakaramdam din si Milo ng matinding lamig at pakiramdam ng krisis. Talagang nakatakas si Philip sa kanyang mga kamay sa Flower City at pumunta sa Hampton. Kung talagang may nakilala ang lalaking ito mula sa pangunahing pamilyang Donley, tiyak na hindi ito magtatapos ng maganda para sa pamilyang Donley sa Flower City. Kahit na ito ay isang pagharang, si Philip ay dapat na mahimatay at patayin sa labas ng mga talangkahan ng pamilya Donley sa Hampton. Matapos marinig ang gustong makipag-ugnayan ni Milo sa kanyang ikalimang tiyuhin, lihim na nakahinga ng maluwag ang mga nasa paligid na nasasakupan. Kabanata 1802. Ang ikalimang tiyuhin na ito ay walang iba kundi ang ikalimang tiyuhin ng patriarch ng pangunahing pamilyang Donley, si Winston Donley. Siya ang kapatid sa ama ng dating patriarch ng pangunahing pamilyang Donley. Sa mga tuntunin ng seniority, siya ang ikalimang tiyuhin ng kasalukuyang patriarch ng pamilyang Donley, si Sterling Donley. Siya rin ang pinuno ng pamilya ng sangay ng pamilyang Donley sa Flower City. Si Milo at Homer ay mga pamangkin ni Winston. Si Homer at ang ama ni Milo ay namatay ng bata pa.
Ang katayuan ni Winston sa pangunahing pamilyang Donnelly ay hindi mababa, at siya ay lubos na kagalang-galang sa Hampton. Pagkasabi noon ni Milo ay kinuha niya ang phone niya at dinial ang number ni Winston. 5 o 6 na beses ang telepono bago ito kinuha. Isang mahinahon at may edad na boses ang nagmula sa kabilang dulo, nagtatanong, Milo, may mali ba sa pagtawag mo sa akin sa ganitong oras? Puno ng mga papuri si Milo na may magalang na ngiti sa kanyang mukha habang sinabi niya, "Ikalimang tiyo, kumusta ka na?" "Sa abot ng aking makakaya." Tumawa ang matanda sa kabilang dulo at sinabing, "Tama na, alam kong hindi mo ako tatawagan ng walang kabuluhan. Iluwa mo na lang." Sinulyapan ni Milo ang kinakabahang si Homer sa tabi niya at mabilis na sinabi, "Tito Winston, pasensya na sa abala sa inyo pero may mga problema kaming kinakaharap ni Homer. Gusto naming humingi ng tulong sa iyo." "Problema? May hindi mo kayang lutesin." Medyo nagulat ang matandang lalaki sa kabilang dulo ng telepono at nagtanong, "Ano ba talaga ang kailangan mo ng tulong ko?" Mabilis na sagot ni Milo, "Tito Winston, nagkagulo si Hector sa Upper Creek at nasugatan ang isang yaya, pero hindi namin inaasahan na walang humpay na susando ang amo ng yaya kay Hector. Nag-alok kami ng kabayaran na 50 milyong dolyar ngunit tumanggi ang kabilang partido at dinala pa ang ilang tao sa Flower City, na binaligtad ang lugar. Gumamit din siya ng ilang koneksyon para muli ang lahat ng ari-arian at negosyong pag-aari namin ni Homer. Kahit si Fred Abel ay nahuli na niya." Sa kabilang dulo ng linya, si Winston ay nakasuot ng itim na suit at nakasuot ng sunglasses. Nakaupo siya sa tabi ng isang lawa, nangingisda. Sa tabi niya ay may ilang payat at kakaunting bihis na katulong na nagsilbi sa kanya. Sa likod niya ay may ilang bodyguard na naka-black suit. Mayroon ding ilang Maybach na nakaparada sa lugar. Nang marinig ang sinabi ni Milo, nagdilim ang mukha ni Winston habang nagtanong, "Nakatingin ka na ba sa kabilang partido? Ang taong may pagmamayari ng mga ari-arian na ari-ari mo at ng iyong kapatid ay hindi maaaring kilalanin. Medyo pamilyar ako sa Upper Creek. Ano ang pangalan ng kabilang partido?" "Ang kanyang pangalan ay Philip Clark," mabilis na sagot ni Milo, "ang kanyang saloobin ay nasa sabik at masigasig." Bahagyang naningkit ang mga mata ni Winston sa ilalim ng kanyang salaming pang-araw. Tinitigan niya ang mga isda sa lawa at sinabing, "Parang hindi ko narinig ang taong ito sa Upper Creek. Sigurado ka bang taga Upper Creek siya?" Dagdag pa ni Milo, "Sigurado ako." Sinabi ni Hector na nagkaroon siya ng conflict sa batang ito na nagngangalang Philip Clark dahil sa talent selection ng Nonagon. Bukod dito, si Victor Bell, isa sa 3 Panginoon sa ilalim ng lupa ng Upper Creek, ay kanyang tagasunod. Siya ang talentong pinili ni Cheryl Larson, ang anak ng Larson family. Tumango si Winston, nag-isip sandali, at nagtanong, "Kamag-anak ba siya ng pamilya Larson?" "Nalaman mo ba?" "Oo. Kamag-anak nga niya ang pamilya Larson," sagot ni Milo. Saglit na nag-isip si Winston habang sinasabing, "Okay, naiintindihan ko. Babalik ako sa Flower City sa ilang sandali at makilala ang binatang ito na nanggagalang Philip Clark." Nang marinig na babalik si Winston sa Flower City, natuwa si Milo ngunit mabilis na sinabi, "Tito Winston, hindi mo na kailangang bumalik. Tumawag sa akin ang batang iyon ilang minuto ang nakalipas at sinabing pupunta siya sa pangunahing pamilya. Sana pigilan mo siya." "Ang pangunahing pamilya? Hehe, medyo interesante ang binatang ito. Talagang dumating siya hanggang sa Hampton." Tumawa si Winston at sinabing, "Okay, don't worry. Dahil mayabang siyang pumunta sa Hampton, marami akong paraan para harapin siya." Kabanata 1803. "Okay, we'll leave this to you," sabi ni Milo bago niya ibinaba ang telepono ng may paggalang. Kasabay nito ay nakahinga siya ng maluwag. Sa isang matagumpay na ngiti, sinabi niya kay Homer, "Homer, ayos na." Sa pagkilos ni Uncle Winston, ang bagay na ito ay matatapos din sa wakas. Nakahinga rin ng maluwag si Homer at bumagsak sa sofa na nabalot ng malamig na pawis. Neresolba din ito sa wakas. Sa paligid ni Uncle Winston, gaano man kahusay si Philip, hindi niya dapat isipin na gumawa ng anumang mga alon sa Hampton. Sa gilid, humagalpak din ng tawa si Hector at sinabing, "Dad, I already told you that everything will be fine."
Kasama ang fifth grandpa, sino ang makakagawa ng kahit ano sa pamilya Donley ng Flower City? Habang sinasabi niya iyon, naupo siya sa sofa ng may pagmamayabang, pinag-cross ang kanyang mga paa, at pumitas ng mansanas para kakainin. Tinitigan siya ng masama ni Homer at galit na sumigaw, "Mula ngayon, 3 buwan kang mag-grounded sa bahay. Pagkatapos malutas ang paggamit nito, ipapadala kita sa labas ng bansa." Malungkot na mukha, tumingin si Hector kay Milo at sinabing, "Tito Milo, ayoko nang mag-abroad, ako." Pinandilatan din siya ni Milo at sinabing, "No way, you have to listen to your dad this time. Nagdulot ka ng maraming problema sa amin. Oras na para ipadala ka sa ibang bansa para magkaroon ng karanasan." Sa kabilang banda, nakaupo pa rin si Winston sa tabi ng lawa. Pagkatapos niyang tapusin ang tawag, bigla niyang hinayla ang pamangwit at nakahuli ng malaking isda. Nagmamadaling pumunta ang katabi niyang kasambahay para kunin ang isda. Tumayo si Winston, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, at nakangiting sinabing, "Bumalik tayo. Nais kong makilala ang batang ito mula sa labas ng bahay para makita kung mayroon ba siyang mga trick sa kanyang manggas." Hindi nagtagal, bumalik ang sasakyan ni Winston sa gusali ng Donley Group. Samantala, nakarating na ang helicopter ni Philip sa isang landing pad malapit sa Donley Group. Bumaba siya mula sa helicopter na may tuwid na poster. Ang kanyang mga damit ay kumukulo mula sa mga propeller ng helicopter. Inabot ng nasa likod niya ang isang telepono at sinabing, "Young Master Clark, isang tawag mula kay Mr. Thomas." Kinuha ito ni Philip at tinanong, "Ano ang problema?" Sa kabilang dulo ng telepono, magalang na sumagot si George Thomas, "Young Master, nasa Hampton ka ba?" Humalaklak si Philip at sumagot, "Kakadating ko lang." "Anong meron?" Mabilis na sinabi ni George, "Young Master, napakakomplikado ng sitwasyon sa pamilyang Donley ng Hampton. Dapat kang maging maingat sa lahat ng iyong ginagawa. Kakakumpirma lang namin sa balita na nakipag-ugnayan na si Milo Donley kay Winston Donley ng Hampton. Naniniwala ako na ang usapan nila ay tungkol sa iyo. Ang taong ito ay may ilang lakas at paraan. Iminumungkahi kong humiga ka at maghintay hanggang dumating ang taong pinadala ko bago ka kumilos." Nakatanggap si George ng ulat mula sa kanyang mga nasasakupan 10 minuto ang nakalipas. Ang Young Master ay talagang nagdala ng ilan sa kanyang mga tauhan upang hanapin ang pamilya Donley sa Hampton. Ang pamilyang Donley sa Hampton ay hindi maihahambing sa pamilyang Donley sa Flower City. Ito ang home base ng pangunahing pamilyang Donley. Delikado para sa Young Master na sumugod ng ganito. Gayunpaman, ngumiti lang si Philip at sinabing, "Maliit na pamilyang Donley lang, hindi ako nag-aalala sa kanila. Wala akong masyadong oras at gusto kong gawin ito ng mabilis. Dahil naglakas loob silang makipag-ugnayan sa mga miyembro ng pangunahing pamilyang Donley, dapat silang maging handa na masira." "Okay, tama na. Pupunta ako sa Donley Group ngayon." Pagkatapos sabihin iyon, ibinato ni Philip ang telepono sa nasasakupan niya sa likod niya at nagutos, "Gusto kong personal mong kontakin si Moses Donley ng pamilya Donley at sabihin sa kanya na nandito ako nang hindi imbitado." Tumango ang nasasakupan bilang tugon at mabilis na umalis. Napatingin si Philip sa gusali ng Donley Group sa hindi kalayuan na nakatayo sa lungsod. Napaawang ang sulok ng kanyang bibig sa sinabi niyang, "Hampton ng Charbury. Hindi ko akalain na mapupunta ako dito sa ganitong paraan." Pagkatapos nito, sumakay si Philip sa isang itim na Cadillac SUV na inihanda para sa kanya. Kabanata 1804. Mabilis na pinaandar ang sasakyan at tinungo ang gusali ng Donley Group. Sa kotse, idinial ni Philip ang numero ni Joan Benson at nagtanong, "Kilala mo ba si Winston Donley?" Si Joan ay nakikitungo sa mga gawain ni Fred sa Flower City ngayon. Nang matanggap niya ang tawag mula kay Philip, mabilis siyang sumagot. "Winston Donley, Young Master Clark, ang taong ito ay isang mahalagang tao sa pangunahing pamilyang Donley na may kaunting impluensya sa Hampton. Siya ang ikalimang tiyuhin ni Sterling Donley, ang kasalukuyang patriarch ng pamilyang Donley. Siya rin ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Donley ng Flower City, ang taga-suporta sa likod nina Homer at Milo Donley, pati na rin sa kanilang tiyuhin." Tumango si Philip at sinabing, "Okay, I got it." Pagkatapos,
in-end niya ang tawag at sinabi sa lalaking nasa tabi niya na naka-computer, "Can you contact Winston Donley?" Sumagot ang eksperto sa computer, "Oo, 1 minuto." Makalipas ang 1 minuto, nakuha ni Philip ang numero ni Winston at tumawag. Ilang beses tumunog ang telepono bago ito nakakonekta. Isang matandang boses mula sa kabilang dulo ang nagtanong, "Sino ito?" "Hello, Winston Donley. My name is Philip Clark," mahinahong sabi ni Philip. "Philip Clark, hehe, hindi ko ini-expect na magkakaroon ka ng paraan para mahanap ang phone number ko ng ganoon kabilis." Sa kabilang dulo ng linya, kalalabas lang ni Winston sa Maybach. Dumiretso siya sa Donley Group building na may 2 hanay ng mga attendant at followers sa likod niya. Ngumisi si Philip at walang pakialam na sinabi, "Winston, dapat maging matinong tao ka. Walang magawa sa akin ang Flower City, kaya pumunta ako sa Hampton. Narinig ko na ito ang base ng pangunahing pamilyang Donley. Dahil umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito, gusto ko lang bigyan ka ng payo. Huwag kang makialam sa mga gawain ng Flower City o isipin na iligtas si Homer at ang kanyang anak, pati na rin si Milo." Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Winston, "Binata, nabalitaan ko na mayroon kang kaunting lakas at kayamanan kaya naisipan kong makipagkita sa iyo ng personal. Pero ngayon, parang hindi mo na ako tinatanggap. Bakit hindi mo na lang patawarin at kalimutan? Sa account ko, kalimutan mo na lang ang bagay na ito. Ako mismo ay magbabayad ng $100 milyong bilang kabayaran sa yaya. Maaari mo ring itanong ito bilang paghingi ng tawad sa ngalan ni Hector. Ano sa tingin mo?" "Hihihi." Ngumisi si Philip at sinabing, 3 beses ko nang narinig ang tanong na ito. Nang sabihin ito ni Homer Donley, nag-alok siya ng $5 milyong para harapin ang bagay na ito. Nang maglaon, iminungkahi ni Mil Donley ang $50 milyong. Ngayon, nag-aalok ka ng $100 milyong. Sa tingin mo ba narito ako para makipagkasundo sa iyo? Dahil sa tingin ninyo lahat ay malulutas ng pera ang bagay na ito, dapat ba akong mag-alok din? Dagdag ni Philip habang ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumukulot sa malamig na pagngisi. Napangiti si Winston nang marinig niya ito at sinabing, "Okay, what's your price?" $287.5 bilyong, sagot ni Philip. Pagkasabi niya noon ay natahimik si Winston at namutla ang buong mukha niya. $287.5 bilyong ang halaga ng mga ari-arian ng buong pamilya Donley. Gusto talaga ng batang ito ang buong pamilya Donley. Kabalbalan. Desidido ka bang labanan ang pamilya ko kay Donley? Dumilim ang mukha ni Winston at sumigaw. Ilang saglit pa, kumalma siya at sinabing, "Binata, masyado kang show-off. Pinaninindigan ko pa rin ang aking mga salita, dapat kang magpatawad at kalimutan, $100 milyong ang pinakamataas na limitasyon. Kung ayaw mo, itatago na lang kita sa Hampton." Nang matapos siyang magsalita, malamig na bumantong hininga si Philip at sinabing, "Natatakot akong hindi mo iyon kaya." Kabanata 1805. Nang marinig iyon, napangiti si Winston. Sa sandaling ito, nakapasok na siya sa gusali ng Donley Group. Sumakay siya sa ginintuan na pribadong elevator at dumiretso sa itaas na palapag ng gusali. Siyempre, hindi iyon ang pinakamahalaga na palapag. Ang pinakamataas na palapag ay ang opisina ni Sterling Donley, ang patriarch ng buong pamilyang si Donley. Ang kanyang opisina ay nasa 4 na palapag sa ibaba ng itaas. Sa katunayan, ang antas ng sahig ng gusali ng Donley Group ay nasa hierarchical status at pagkakakilanlan ng may-ari ng sahig sa pangunahing pamilyang Donley. Si Winston Donley, bilang ika-5 tiyuhin ng patriarch ng pangunahing pamilyang Donley, ay may maraming katayuan at impluwensya sa pamilyang Donley. Bukod dito, siya ang pangunahing namamahala sa dayuhang kalakalan at pag-export ng pamilya Donley. Sa sandaling ito, lumabas si Winston sa elevator at itinulak ang ginintuan na pinto ng kanyang opisina. Nagalit siya, at may panunuya sa mukha, naglakad siya papunta sa mga French windows kung saan kumuha siya ng isang tasa ng kape mula sa kasambahay. Mataimtim niyang sinabi, "Binata, dahil sinabi mong wala akong kakayahan, tingnan natin kung anong uri ng mga alon ang magagawa mo sa Hampton." Sa sandaling ito, isang hilera ng mga lalaki at babae na nakaitim na suit ang nakatayo sa likuran niya, kumpleto sa gamit ang mga baril at armas.
Nagmamadali silang pumunta matapos matanggap ang utos ni Winston. Sa telepono, malamig na sinabi ni Philip, dapat tingnan mong mabuti, kung gayon. Kahit na ang Hampton ay yungib ng tigre, babaliktarin ko ito at lilikha ng sapat na alon para lunurin ka. Ngayon, paninindigan ko ang aking salita. Kung maglakas loob-loob kang makialam sa mga gawain ng pamilya Donley ng Flower City, wala akong pakialam na hilain ka pababa mula sa iyong kasalukuyang posisyon ang sino mang hamarang sa aking daan ay mamamatay. Pagkasabi no ni Philip, tumawa ng malakas si Winston at sinabing, Philip, ang yabang mo. Hindi ako naniwala noong sinabi sa akin ni Milo ang tungkol dito, pero ngayon, nakita ko na ito ng sarili kong mga mata. Hindi ko akalain na ang mga nakababatang henerasyon ay magiging mayabang ngayon. Ngayong nakagawa ka na ng napakasakit na deklarasyon, bibigyan din kita ng payo. Ang Hampton of Charbury ay isang matibay na pader. Kahit sino ka man, imposibleng mahawakan ang pundasyon ng pamilyang Donley ng Charbury. Kung pipilitin mong tahakin ang landas na ito, mamamatay ka ng malungkot. Nang matapos magsalita si Winston, sinabi ni Philip, mabuti. I'll send you a big gift later, then. Sana hindi ka masyadong magugulat kapag nakita mo ito. Pagkasabi noon, tinapos ni Philip ang tawag at sinabi sa lalaking katabi niya, pumunta ka at maghanda ng malaking regalo para kay Winston Donley. Oo, sabi ng kanyang nasasakupan. Kasabay nito ang pagdating ng sasakyan ni Philip sa entrance ng Donley Group Building. Hindi siya nagmamadaling bumaba ng sasakyan ngunit lumingalinga sa paligid habang sinabi sa driver, pumunta ka muna sa hotel. Hindi nagtagal, umalis ang kotse sa gusali ng Donley Group at dumiretso sa isang malapit na hotel. Ngumiti si Winston ng nakakaloko. Habang ang isang kamay ay nasa bulsa ng pantalon, hawak niya ang isang tasa ng kape sa kabila. Humigop siya at sinabing, kawili-wili, ang munting lalaking ito na nagngangalang Philip Clark ay talagang nakapukaw ng aking interes. Sa sinabi nito, lumingon siya sa 12 ng mga lalaki at babae na nakaitim na suit sa likod niya, nag-uutos, magsimula na tayo. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya, pati na ang kanyang mga negosyo, sphere of influence, kung mayroon siyang backer, at mga miyembro ng kanyang pamilya. Sa loob ng 10 minuto, bigyan mo ako ng ulat. Oo, Mr. Donley. Mabilis na binuksan ang mga lalaki at babae na naka-blacksuit ang kanilang mga computer o agad na nakipag-ugnayan sa underground forces. Mabilis na kumalat ang isang hindi nakikitang puwersa mula sa gusali ng Donley Group hanggang sa labas ng mundo. Sa parehong oras malayo sa Penhart, sa conference room ng isang kumpanyang gusali sa kung saan. Sa sandaling ito, higit sa 12 tao na nakasuot ng itim na suit ay abalang nagpapatakbo ng mga computer at iba pang elektronikong kagamitan. Isang matandang lalaki na may tungkod na naglalakad na may pag-aalalang mukha sa harap ng malaking French window. Ang taong ito ay walang iba kundi si George Thomas. Kabanata 1806, magpadala ka agad ng ilang tao sa Hampton sa anumang paraan na kinakailangan. Sa pamamagitan ng himpapawid o lupa, ipadala ang pinakamaraming elite na mandirigma at ipagamit sa kanila ang pinaka-advanced na kagamitan. Siguraduhing protektahan ang kaligtasan ng Young Master. Kung may mangyari man sa kanya, pananagutin ko kayong lahat. Malamig na sigaw ni George habang binababa ang telepono. Sa sandaling ito, ang isa sa kanyang mga subordinate ay nakatitig sa computer bago siya tumayo at nagsalita, Mr. C. Thomas, ang kabilang partido ay sinusubukang gamitin ang kanilang kapangyarihan upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa Young Master. Ngumisi si George at sinabing, hehe, itong grupo ng maliliit na fries ay walang ideya kung ano ang tunay na kapangyarihan. May karapatan ba ang mga katulad nila na maghukay ng impormasyon tungkol sa Young Master? Wishful thinking. Isulat ang maling impormasyon tungkol sa Young Master. Oo, napakabilis. Nagsimulang humandar ang lahat. Makalipas ang 1 minuto, unang nakahanap ng impormasyon ang mga tao ni Winston tungkol kay Philip. Mr. Winston, nakuha namin. Tuwang-tuwang tumayo ang isang empleyado at napasigaw. Huminto si Winston at kinuha ang impormasyon na kakaprint lang at iniabot sa kanya ng nasasakupan. Matapos tingnan ito, tumanggaw siya at sinabing, akala ko ay kamangha-mangha siyang tao ngunit mula pala siya sa pamilyang Clark sa rehiyon ng River South. Narinig ko na itong Clark Group dati.
Mayroon silang ilang impluwensya sa kabisera ng lungsod ngunit sila ay tila na bangkarote. Hindi ko inaasahan na may natitira pa silang kapangyarihan. Interesting ito. Pagkatapos, inihagis ni Winston ang impormasyon sa kanyang kamay sa coffee table at sinabing may kumpiyansang ngiti, dahil alam natin ang background ng kabilang partido, gawin natin ang plano. Ipapaalam namin kay Philip Clark na ito ang lakas ng pamilya Donley sa Hampton, Charbury. Oo, Mr. Donley. Natanggap ng mga subordinate ang utos at mabilis na naging abala. Samantala, nakatayo si Winston sa harap ng mga French windows na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Kinuha niya ang phone niya at dinial ang number ni Milo. Nag-aalalang naghihintay si Milo sa villa para sa tawag ng kanyang ikalimang tiyuhin. Biglang nagring ang phone niya. Mabilis niyang sinagot at magalang na sinabi, "Tito Winston, kumusta na? Naging maayos ba ang lahat?" Sa telepono, confident na sinabi ni Winston, "Milo, hindi kasing lakas ng sinabi mo ang batang ito. Nakakuha ako ng isang tao para malaman ang lahat ng kanyang impormasyon. Huwag kang mag-alala, lulutasin ko ang problemang ito para sa iyo." Talaga, maraming salamat, Tio Winston. Mabilis na tumango si Milo bilang pasasalamat. Ngumiti din si Winston at sinabing, "Sige, hahaharapin ko muna ang batang ito at tatawagan ka ulit mamaya." Pagkasabi nun ay pinatay na ni Winston ang tawag. Sa sandaling ito, isang gulat na katulong ang sumugod mula sa pinto at sinabing, "Mr. Donley, may delivery ka sa ibaba." Paghahatid. Kumunot ang noo ni Winston at nagtanong, "Wala naman akong inutusan di ba? Sino ang nagpadala nito?" Sumagot ang assistant na iyon, "Ito ay ipinadala ng isang taong nagngangalang Philip Clark. Sinabi nila na ang pangalan ay magpapatugtog ng kampana sa iyo." Nang marinig iyon, nakangiting sinabi ni Winston, "Sige." Pagkatapos noon ay lumabas na siya ng opisina at mabilis na sumakay ng elevator papunta sa unang palapag ng Donley Group Building. Isang grupo ng mga tao ang dumating sa main entrance. Isang van ang nakaparada doon. May hawak na listahan ang naghahatid at nagtanong, "Sino si Winston Donley?" Lumabas si Winston at sinabing, "Ako iyon." Pagkatapos noon, tumingin siya sa van at sinabing, "Buksan mo. Gusto kong makita kung anong malaking regalo ang ipinadala sa akin ng batang ito." Nang marinig ito, tinawag ng delivery person ang kanyang mga kasamahan at binuksan ang likod na pinto ng van. Sa isang malakas na kalabog ay bumukas ang pinto ng van. Ang mga taong nagtipon sa pasukan ng Donley Group ay tulala at puno ng pagkabigla matapos makita kung ano ang ibinaba mula sa van. Si Winston naman ay namula ang mukha at naikuyom niya ang mga kamao. Siya ay umungal sa galit, "Damn you, Philip Clark." Sa harap ng mga mata ng lahat ay isang bagong kabaong na pininturahan ng itim. Ito ay inilagay sa pasukan ng gusali ng Donley Group. Kabanata 1807. Sa entrance ng Donley Group Building, ang mga taong sumunod kay Winston palabas ay tulala habang nakatingin sa eksenang nasa harapan nila. Isang kabaong. Isang napakagandang kabaong. Para ba kay Winston Donley? Sino ang may lakas ng loob na gawin iyon? How dare they send a casket to Winston, the fifth uncle of the Donley family's patriarch? Sa eksena, lahat ay mukhang nabigla at walang nang-ahas na gumawa ng ingay. Iyon ay dahil sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Winston ay napakalamig at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa mga kamao. Nakadilat ang mga mata, tinitigan niya ang kabaong na nasa harapan niya. Maya-maya, bigla siyang tumawa at sinabing, "Very well, this is interesting." Ang isang junior ay talagang nangangahas na magpadala ng napakagandang regalo sa isang matandang tulad ko. Napaka-interesante, talaga. Maraming taon na ang nakalipas nang may maglakas loob na manggulo sa akin ng ganito. Pagkasabi niyon ay tumango si Winston. Lumingon siya, iwinagayway ang kanyang kamay, at sinabi sa mga katulong sa likuran niya. Agad na ilunsad ang pang-ekonomiyang pakikidigma laban sa Clark Group sa rehiyon ng River South. Gusto kong malugi sila sa susunod na kalahating oras. Hindi ako naniniwalang hindi naluluhod si Philip para humingi ng awa. Ang bawat tao ay intuitively nadama na Winston ay talagang galit na galit sa oras na ito. "Oo, Mr. Donley." Tumango ang lahat bilang tugon, mabilis na bumalik sa gusali, at nagsimulang maglunsad ng pag-atake sa Clark Group ng River South Region.
Ang unang wave ay ita-target sa import at export trade ng Clark Group. Sa sandaling ito, ipinakita ni Winston ang kanyang napakaraming taktika at ang awtoridad ng kanyang malaking imperyo sa kalakalan. Di nagtagal, halos kalahati ng mga kasosyo sa kalakalan ng Clark Group ay namonopolyo. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng 10 minuto. Mr. Donley, inalis namin ang kalahati ng mga trade partner ng Clark Group sa rehiyon ng River South. Ang pamilyang Clark sa rehiyon ng River South ay malamang na nagkakagulo ngayon. May hawak na report ang isa sa mga katulong niya at magalang na nakatayo sa harap ni Winston na may panunuya sa mukha. Kinuha ni Winston ang dokumento at sinipat iyon. Na may mapang asar na ngiti sa kanyang mukha, nanunuya siya. Hehe. How dare this small Clark family of River South challenge my Donley family of Charbury? Sila ay nasa higit sa kanilang mga ulo. Makipag-ugnayan ka agad kay Philip. Gusto kong malaman kung ano ang nararamdaman niya pagkatapos malaman ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Mabangis na sigaw ni Winston. Gusto niya ang laro ng mga ngaso at biktima. Sa tuwing nakikita niya ang nagmamakaawang mga mata ng kanyang biktima at naririnig ang kanilang mapagpakumbabang boses, nakadarama siya ng aliw at lubos na galit. Samantala, sa pinakamahal na suite ng 5-star Intercontinental Hotel malapit sa Donley Group, nakatayo si Philip sa harap ng mga French windows at nakatingin sa matayog na gusali ng Donley Group sa kabilang kalye. Ang gusaling ito ay pambihirang kahanga-hanga, diretsyong tumataas sa langit. Oo naman, ang pamilya Donley ng Charbury ay hindi isang maliit na patatas. Mayroon silang halos 300 bilyong dolyar sa mga asset. Ito ay isang imperyo ng negosyo. Sa sandaling ito, isang babaeng katulong na may magandang figure at nakasuot ng pulang profesional na suit ang umindayog sa kanyang kurbadong balakang habang siya ay naglalakad papasok pagkatapos itulak ang pinto, ang kanyang mataas na takong ay nag-click sa sahig. Kumusta, young master? Ako ang taong namamahala sa mga bagay ng pamilya Clark sa Hampton, Maya Harp. Natanggap ko ang mensahe mula kay Butler Thomas at pumunta dito para makita ka. Maaari ko bang malaman kung ano ang iyong mga order? Si Maya ay magiliw na tumayo sa likuran ni Philip, yumuko ng bahagya, at itinupi ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang ibabang tiyan, na nagpapakita ng isang matured na poise. Ang kanyang maselang mukha at ang nakapusod sa kanyang ulo ay maaaring magpa-fall sa kanya ng sinumang lalaki. Siya ay may perpektong figure na may mga kurba sa lahat ng tamang lugar. Maliit ang baywang niya, pati na rin ang tuwid at payat na mga binti. Nakabihis na siya, mukhang malinis at maayos. Kabanata 1808, lumingon si Philip, tumingin sa babae, at nakangiting sinabi sa akin ng matandang George ang tungkol sa iyo. Napakagaling mo. Si Maya Harp ang taong namamahala ng pamilya Clark sa Hampton at siya rin ang punong presidente sa Charbury, na inayos ng pamilya Clark. Siya ay 28 taong gulang lamang sa taong ito ngunit isa na siyang matagumpay na babae sa karera. Siya ang namamahala sa lahat ng negosyo ng pamilya Clark at kaayusan ng mga tauhan sa Charbury. Maaaring babae siya ngunit mas may kakayahan siya kaysa lalaki. Kung hindi siya hihirangin ng pamilya Clark bilang punong presidente ng rehiyon ng Charbury. Salamat sa papuri, young master. Ngumiti si Maya na parang kalahating gasoklay na nakaarko ang mga kilay. Dagdag pa niya, sinabi na sa akin ni Butler Thomas ang layunin ng pagbisita mo sa Hampton sa pagkakataong ito. Talagang gagawin ko ang mga ayos mo. Mangyaring makatitiyak sa pagbibigay sa akin ng iyong mga order. Tumango si Philip at nagtanong, gaano karami ang alam mo tungkol sa pamilya Donley sa Charbury? Walang pagdadalawang isip na sagot ni Maya, the Donley family is the king in the entire Charbury area. Walang naglalakas loob na manggulo sa kanila. Ang pag-unlad ng ekonomiya ng buong lugar ng Charbury ay hinihimok ng pamilya Donley. Walang sino man ang makakayanan ang posisyon ng pamilya Donley sa Charbury. Tumango si Philip habang hinahaplos ang kanyang baba, na nagsasabing, magpatuloy. Patuloy ni Maya, ang kasalukuyang patriarch ng pamilya Donley ay si Sterling Donley. Nakuha niya ang posisyon ng patriarka pagkatapos ng isang kodeetat. Lihim siyang nakipagsanib puwersa sa kanyang ikatlong kapatid na si Spencer Donley, at inagaw ang posisyon ng patriarka na dapat ay pag-aari ng panganay na anak ng pamilya Donley. Sa makatuwid,
Ang anumang chismis tungkol kay Sterling at Spencer sa lugar ng Charbury ay bawal. Bukod dito, ang pamilyang Donley ay gumamit ng mga pamamaraang gamit sa bakal upang mahawakan ang bagay na ito, na ipinatapon ang lahat ng mga taong nasasangkot noon. Ang panganay na anak ng pamilya Donley, si Godfrey Donley, ay nabali ang magkabilang binti. Siya ay isinailalim sa house arrest sa loob ng 20 taon na ngayon. Sterling Donley at Spencer Donley. Ano ang alam mo tungkol sa 2 taong ito? Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong. Sagot ni Maya, talented prodigy si Sterling. Mula nang kunin ang posisyon ng patriarch, ang pamilya Donley ay sumailalim sa isang pagrenyo. Ang pag-unlad ng kapangyarihan ng pamilya Donley ay naging napakabilis din. Sa loob lamang ng 10 taon, sila ay naging isang mahusay na angkan sa mainland at pantay ang katayuan sa pamilyang Wallace sa Golden City. Bukod dito, ayon sa balita mula kay Butler Thomas, ang dating pamilyang Donley ay isa ring behemoth. Isa sila sa 6 na dakilang angkan noon, nakaupo sa iisang conference table kasama ang pamilyang Clark para talakayin at magtulungan. Madalas din silang bumisita sa round table. Nang maglaon lamang ay dumaan ang pamilya Donley sa ilang mga pagbabago at bumagsak. Gayunpaman, narito pa rin ang pundasyon ng pamilya Donley. Si Sterling Donley ay mayroon pa ring malalaking ambisyon. Minsang sinuri ng Panginoon si Sterling bilang may potensyal na isang monarko. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip. Ito pala ay may ganoong pinanggalingan ang pamilya Donley. Minsan pa nga silang magkaparehas ng pamilya Clark. Hindi nakakagulat na alam ni Moses Donley ang ilang bagay na hindi niya alam noon. Tila minamaliit niya ang pamilyang Donley ng Charbury. Ito ay walang pinagkaiba sa mga sinaunang feudal na Panginoon. Ano naman si Spencer? Ano ang hitsura ng taong ito? Tanong ni Philip. Sumimangot si Maya at napabuntong hininga, Young Master, walang gaanong impormasyon tungkol kay Spencer Donley sa Charbury, ilang salita lang dito at doon. Batay sa natanggap na balita sa ngayon, si Spencer ang utak at tagapagpatupad ng kudeta na iyon. Siya ay isang Pinoong tao ngunit gumagamit ng malupit na paraan. Siya ang nagbali ng mga binti ni Godfrey Donley, ang panganay na anak ng pamilya Donley. Usap-usapan na si Spencer ay isang general sa panitikan at siya rin ang lihim na nakasangla na itinatago ng pamilya Donley. May mga nagsasabi rin na si Sterling ang nasa unahan habang si Spencer naman ang figure sa likod ng mga eksena. Sa kabuuan, hindi madaling guluhin si Spencer. Kabanata 1809. Spencer Donley. Kumunat ang noo ni Philip at tumahimik. Lumingon siya at tumingin sa gusali ng Donley Group na tila bumubulusok sa langit. Tila halos makakita siya ng isang figure na nakatayo sa likod ng isang bintana sa isang lugar sa pinakamataas na palapag, na nakatingin din sa kanya. Kung gagawa ako ng hakbang laban sa pamilyang Donley, ano ang mga pagkakataon kong manalo? Tanong ni Philip. Kumunat ang noo ni Maya at nag-isip sandali bago sinabing, base sa mga asset at personnel na magagamit mo ngayon, 40% lang. Pagkatapos ng lahat, ito ang pamilyang Donley ng Charbury, hindi ang pamilyang Clark ng Arcadia Island. Ang lakas at kapangyarihan ng pamilya Clark ay hamina ng kalahati dito. Bukod dito, ang pamilya Clark ay may pakikipagtulungan sa pamilyang Donley. Natatakot akong hindi papayag ang mga matatanda sa pamilya kung gusto mong kumilos laban sa pamilya Donley. 40% lang. Ang mga mata ni Philip ay malamig, at may bahagyang sama ng loob sa kanyang tono. Paano kung lampasan ko ang pamilya Clark at ako mismo ang mag-strike laban sa pamilya Donley? Tanong ni Philip habang nakatalikod at nakatitig kay Maya ng nakakapasong tingin. Medyo natarante si Maya sa tanong ni Philip. Ano ang ibig sabihin ng pag-bypass sa pamilya Clark? May sariling kapangyarihan at puwersa ba ang Young Master? Young Master, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Gusto mo bang harapin ang pamilyang Donley nang mag-isa nang hindi ginagamit ang kapangyarihan ng pamilyang Clark? Iyan ay isang malaking nono. Ang pamilyang Donley ay hindi kasing daling pakitunguhan gaya ng iniisip mo. Hindi ka dapat makipagsapalaran. Nagulat si Maya. Kung ang Young Master ay nakipagsapalaran na lumaban sa pamilya Donley ng mag-isa, hindi niya kakayanin ang mga kahihinatnan kung may mangyari sa kanya. Bahagyang ngumiti si Philip at sinabing, huwag kang kabahan, nagtatanong lang ako. Nakahinga ng maluwag si Maya,
ngunit medyo nataranta pa rin siya nang tumingin siya sa maaliwalas na mga mata ni Philip. Ano nga ba ang plano ng young master? Ang dami mong alam tungkol kay Winston Donley. Tanong ulit ni Philip. Mabilis na sumagot si Maya, si Winston ang ikalimang tiyuhin ni Sterling at may ilang prestihiyo sa pangunahing pamilyang Donley. Si Winston ay isa sa mga kaalyado ni Sterling sa panahon ng kanyang pag-angat sa kapangyarihan, kaya napakahusay niya sa pamilya Donley sa mga nakaraang taon. Ang pamilyang Donley sa Flower City ay sakop din ng Winston. Siya ang pinuno ng Flower City at kumakatawan sa mukha ng Flower City. Kung gagawa ka ng hakbang laban sa kanya, tiyak na makikialam ang pamilya Donley. Sa makatuwid, mas mabuting mag-isip ng 2 beses tungkol sa pakikitungo sa pamilyang Donley. Pagkasabi nito ay masunuring tumabi si Maya, naghihintay sa susunod na tanong ni Philip. Gayunpaman, ngumuso si Philip at sinabing, sinasabi mo ba na hindi pa ako makakagawa ng hakbang laban sa pamilyang Donley? With a complicated expression, Maya said, consider your safety, I don't recommend that you take action against the Donley family now. At least, dapat mong hintayin ang mga taong inayos ni Butler Thomas na makapasok sa Hampton bago ka kumilos. Gaano katagal bago makarating dito ang mga tao ng matanda? Tanong ni Philip. Sumagot si Maya, 3 oras na lang ang aabutin. 3 oras. Napakunot noo si Philip. Sinulyapan niya ang oras at sinabing, hindi, wala akong gaanong oras para maghintay. Kailangan kong magmadali pabalik sa Upper Creek. Bibigyan kita ng 1 oras. Kung walang darating pagkalipas ng 1 oras, personal kong sisingilin ang pamilya Donley. Young Master, mangyaring huwag, balisa si Maya at mabilis na sinubukang pigilan siya. Gayunpaman, pinandilatan lang siya ni Philip at sinabing, huwag mo akong pigilan. Nagulat si Maya sa nakikitang mga mata ni Philip. Mabilis siyang umatras at sinabing, oo, lahat tayo ay aayon sa iyong mga plano, Young Master. Kabanata 1810. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Philip. Ito ay isang tawag mula kay George. Ang kanyang magalang na boses ay narinig mula sa kabilang dulo ng telepono. Young Master, gumawa ng hakbang si Winston laban sa pamilya Clark sa River South at monopolyo na ang kalahati ng kanilang mga kasosyo. Dapat ba tayong magpatuloy sa susunod na plano? Go ahead, malamig na sabi ni Philip. Mabilis na tumugon si George at sinabing, Young Master, makinig ka sa payo ko. Sa ngayon, huwag ay target ang pamilyang Donley. Hintayin ang mga taong inayos ko na makarating sa Hampton bago ka. Gayunpaman, bago natapos ni George ang kanyang mga salita, pinutol siya ni Philip at sinabing, wala akong masyadong oras. Bilisan mo. Oo, walang magawa si George. Tinapos niya ang tawag at sinabi sa mga nasasakupan sa paligid niya, magsimula na tayo. Hindi nagtagal matapos ay end ni Philip ang tawag, nakatanggap siya ng tawag mula kay Winston. Nang makonekta na ang tawag ay umalangaw ang malakas na tawa ni Winston sa kabilang dulo. Sabi niya, bata, natanggap ko na ang iyong mapagbigay na regalo. Gustong-gusto ko ito, dahil dito, naghanda rin ako ng regalo para sa iyo bilang kapalit. Humalaklak si Philip at sinabing, oh, I wonder kung anong klaseng regalo yon. Natawa si Winston at sinabing, the Clark family of River South, is that your bakang? Ngunit sa kasamaang palad, ang pamilya Clark ay bumagsak at ang Clark Group sa kabiserang lungsod ay nalugi rin. Ang iyong pamilya Clark ay isa na ngayong walang laman. 10 minuto ang nakalipas, ibinaba ko na ang kalahati ng iyong mga trade partner. Paano naman yun? Nagsisimula ka na bang makaramdam ng takot ngayon? Haha, binata, napakabata mo pa at marami kang hindi naiintindihan. Bibigyan kita ng pagkakataon na aminin ang iyong pagkakamali. Hanggat lumuhad ka at humingi ng paumanhin sa harap ng gusali ng Donley Group ngayon, pati na rin bigyan ako ng 10 bilyong dolyar bilang bayad, iiwan ko ang iyong pamilya Clark ng isang paraan. Ano sa tingin mo? Tuwang-tuwa si Winston. Umupo siya sa sofa at tumawa ng malakas. Itinoon niya ang kanyang mga mata sa pamilya Clark ng River South at sa 10 bilyong asset. Ang maliit na pamilyang Clark na ito ay nang-ahas na hamanin ang pamilyang Donley. Hindi talaga nila alam ang sarili nilang lakas. Sa hindi pagkakataon, napabuntong hininga na lamang si Philip at sinabing, Winston Donley,
hindi ba masyadong maaga para maging masaya ka? Sinong nagsabi sa iyo na ganito lang katatag ang pamilya Clark ko? Higit pa rito, tungkol sa mga trade partner na iyong namonopolyo, hindi ka ba nag-aalala na may mangyayaring mali? Nang marinig ito, biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Winston at seryoso siyang nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Biglang napagtanto ni Winston na baka nahulog siya sa bitag. Kung tutuusin, wala pang isang minuto ay nagawa niyang ibagsak ang kalahati ng mga partner ng kabilang partido, na talagang napakabilis. Noong una, inisip lang ni Winston ang kanyang mga puwersa ay napakalaki, ngunit pagkatapos na makinig kay Philip, hindi niya maiwasang maamoy ang isang pahiwatig ng pagsasabwatan. Humalaklak si Philip at sinabing, Winston, hindi ka dapat uminom ng sobra sa plato mo. Kung kumain ka ng sobra ng sabay-sabay, madaling makakuha ng hindi pagkatunaw ng pagkain. Sa tamang panahon, matatanggap mo ang balita. Pagkasabi noon ni Philip, maraming katulong ang sumugod sa opisina ni Winston at sumigaw, Mr. Donnelly, hindi maganda, may nangyari na. Kumunat ang noo ni Winston, at malungkot ang mukha. Nagtanong siya sa malamig na boses, ano ang problema? Nagkatinginan ang mga katulong at sumagot, Mr. Donnelly, nahaharap kami sa mga problema sa mga kasosyo sa pangangalakal na inaagaw namin sa pamilyang Clark. Naka-blacklist sila ng bansa at sa ibang bansa. Ngayon, sinusubaybayan sila ng lahat ng kaugnay na ahensya at malapit na silang mapunta sa amin. Ano? Natarante si Winston at biglang tumayo. Pinandilatan niya ang mga katulong at umungol, bakit kayo nakatayo pa rito? Magmadali at wakasan ang lahat ng pakikipagtulungan sa kanila. Huli na. Nakuha namin at pinagsama ang lahat sa kanila. Ngayon, konserbatibong tinatansya na mawawalan tayo ng higit sa $1 bilyong. Baka sa mukha ng isang katulong ang pagkabalisa at gulat. Kabanata 18:11. Ano? Isang pagkawala ng $10 bilyong. Sigaw ni Winston nang maramdaman ang pag-ikot ng mundo sa kanya. Napasandal siya pabalik sa sofa. Nanginginig ang ilang katulong. Ang babaeng assistant sa opisina ay nagmamadaling kumuha ng quick-acting heart reliever pills para kay Winston. Matapos mahabol ang hininga sa sobrang hirap, naging tense ang mukha ni Winston. Habang naglalabas ng nakakapangilabot na ginaw, umungal siya, cut them off. Putulin ang lahat ng pinagsamang mga kasosyo. Hindi natin hahayaang lumaki ang pagkawala. Pagkasabi nito, hinawakan ni Winston ang kanyang noo. Ang kanyang mukha ay tila sobrang putla. Kasabay nito, naalala rin niya ang telepono na nasa coffee table. Mabilis niya itong kinuha at galit na sinabi sa telepono, Philip, plano mo ba ang lahat ng ito? Sa kabilang dulo ng telepono, maririnig ang mahinang panunuya ni Philip. Aniya, Winston, gaya ng kasasabi ko lang, mag-ingat sa hindi pagkatunaw ng pagkain. Itong pagkawala ng $10 bilyong ay sapat na bilang isang aral sa iyo, tama ba? Matapos marinig ang mga salitang ito, sumabog sa galit si Winston. Galit siyang bumangon at umungal, binata, masyado kang mayabang. Sa palagay mo, ang pagkawala ng $10 bilyong ay makakaapekto sa pamilyang Donnelly. Hehe, 10 bilyon lang. Isaalang-alang ito bilang isang aral na binayaran ko. Pagkatapos nito, hahayaan ko sa iyo at sa iyong pamilya Clark ng River South na matanto ang tunay na lakas ng pamilya Donnelly. Sana pagdating ng panahon, hindi ka naluluhod para makaawa sa akin. Galit si Winston. Hindi ba niya mararamdaman ang sakit ng pagkawala ng $1 bilyong? Siyempre, gagawin niya. Gayunpaman, ito ay isang hindi maibabalik na sitwasyon. Pagkatapos nito, gumamit siya ng mga pamamaraang gamit sa bakal laban sa pamilyang Clark ng River South. Kailangan niyang lunukan lahat ng mga ari-arian nila para makabawi sa pagkawala niya ngayon lang. Gayunpaman, malumanay na ngumiti si Philip at sinabing, Winston, kailangan kong ipaalala sa iyo na huwag maging delusional. Muli, bibigyan kita ng huling payo. Huwag subukang tulungan si Homer at ang kanyang anak. Huwag mo nang isipin ang pakikitungo sa akin. Kung hindi, babayaran mo ang pinakamasakit na presyo. Bumantong hininga si Winston at sinabing, napakabuti. Wala pang nangahas na sabihin sa akin ang mga ganoong bagay sa loob ng mahigit 1 taon. Ikaw ang una at nakatakdang maging huli. Oh, STFU.
Nakahanda na ang kabaong para sa iyo at maaari kang makapasok anumang oras. Pagkatapos sabihin ito ni Philip, in-end niya ang tawag, ibinato ang telepono kay Maya, at sinabing, sumama ka sa akin sa Donley Group. Puno ng gulat ang napakagandang mukha ni Maya. Gusto niya itong panghinaan ng loob, ngunit diretso itong lumagpas sa kanya. Wala siyang oras na magsalita at naabutan na lang niya si Philip habang naka-high heels. Ang mukha ni Winston ay nagiging lahat ng kulay sa sandaling ito. Nilinggan niya ang kanyang ulo at tinanong ang katulong sa malamig na boses. Ano ang ibig sabihin ng STFU? Nang marinig ito ng katulong ay kumaibot ang sulok ng kanyang bibig. Matagal siyang nag-helm at hamo bago siya mautal. Mr. Donley, ito ay internet slang. Ito ay medyo bastos. Bumagsak. Galit na binasag ni Winston ang telepono sa kanyang kamay sa sahig at umungal, magaling. Isang binata na walang alam. Agad na maglunsad ng pag-atake sa pamilya Clark ng River South. Gusto kong malugi sila agad. Ngayon na. Nag-hysterical si Winston. Mabilis na kumilos ang kanyang mga nasasakupan. Ang palapag na ito ng buong gusali ng Donley Group ay tila abala. Isa lang ang layunin nila ngayon na ay target ang pamilya Clark ng River South at itaboy sila sa bangkarota. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, maraming tao ang nagsimulang makapansin ng mga problema. Ito ay dahil kahit paano sila maglunsad ng isang capital war laban sa kalakalan o negosyo ng pamilya Clark, ang kabilang partido ay palaging makakalaban ng at kahit na gumanti, nahuhuli sila ng biglaan. Kabanata 1812, Mr. Donley, hindi maganda ang mga bagay. Mukhang mali ang impormasyong nalaman namin tungkol kay Philip. Ang pamilyang Clark na ito ng River South ay hindi kasing simple ng aming inakala. Ano man ang gawin natin sa kanila, maaari silang gumanti ng tumpak at harangan din ang ating kalakalan at negosyo. Nataranta ang isang katulong sa sandaling ito at mabilis na nagsumbong kay Winston. Naging solemn na si Winston nang marinig iyon. Nagmamadali siyang pumasok sa work area at sinulyapan ang screen ng computer nila at ang analysis report. 10 bilyong dolyar ang ginamit upang harapin ang pamilya Clark. Gayunpaman, hindi lamang nila nabawi ang 1 bilyong dolyar kundi ang pera ay mahigpit na nakukuha sa merkado ng kabilang partido. Ano ba ang nangyayari? Hindi ba kayo kilala bilang pinakamahusay na mga regulator ng merkado? Bakit nangyayari ito? Nagalit si Winston at umuungal na tanong. Mabilis na humakbang ang isa sa mga manager at nagpaliwanag, Mr. Donley, nagbago ang sitwasyon. Kailangan nating imbestigahan muli ang lahat tungkol sa pamilya Clark. Pinaghihinalaan ko na ang impormasyong hinahanap namin kanina ay pawang mali. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila lahat ng mga industrial at pangkalakal na kumpanya ng pamilyang Clark na aming tina-target ay walang laman. Para bang naghukay ng hukay ang kabilang partido at hinintay na mapuno namin ito ng pera bago nila mahuli ang lahat. Nang marinig ito, mukhang seryoso si Winston. Nilinggan niya ang katabi niyang katulong at tumahol, imbestigan mo. Suriin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Philip Clark. Kung nawalan pa siya ng 1 bilyong dolyar, kailangan niyang magbitiw at bumalik sa Flower City. Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, sumigaw ang isa pang empleyado, Nako, Mr. Donley. Naglunsad ng counterattack at kabilang partido. Tina-target nila ang aming mga trading port at kasosyo. Tingnan mo, bumagsak ang stock index natin. Nang marinig iyon, isang grupo ng mga tao ang sumugod sa computer at sinulyapan ang stock index. Bumaba na ito ng 2 puntos. Batay sa kabuuang asset ng kalakalan sa ilalim ng kontrol ni Winston, ito ay isang hindi pagbaba ng $100 milyong. Ano pang hinihintay mo? Magmadali at pasiglahin ang stock market. Umungol si Winston. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, 1 dosenang tawag sa telepono ang biglang tumunog sa opisina. Matapos ang higit sa 1 dosenang empleyado ay sumagot ng mga tawag at nakakuha ng pag-unawa sa sitwasyon, mabilis nilang iniulat, Mr. Donley, ang aming mga kasosyo sa kalakalan ay humihiling na kanselahin ang kanilang mga order at wakasan ang lahat ng kooperasyon. Ano? Natarante si Winston at napabuntong hininga. Paano kaya ito? Bakit gusto nilang i-cancel lahat ng orders? Bakit gusto nilang wakasan ang lahat ng pakikipagtulungan sa atin? Donley Group kami. Ayaw na ba nilang mabuhay?
Hindi ba sila natatakot sa ating paghihiganti? Galit na sabi ni Winston. Mabilis na sumagot ang manager, Mr. Donnelly, hindi namin alam ang eksaktong sitwasyon ngayon. Susuriin ko agad. Dapat may tao sa likod nito. Natarante si Winston nang marinig iyon. Sa ganoong intensive counterattacks at opens iba, maaaring si Philip Clark ang nasa likod nito. Makalipas ang 5 minuto, nahanap ko na. Ang pamilya Clark ang nagmamanipula nito sa likod ng mga eksena. Bumalik ang manager at nagtanong, Mr. Donnelly, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nawala na tayo ng 20 bilyong dolyar. Kung patuloy tayong lalaban, kailangan nating mag-invest kahit na, isa pang 50 bilyong dolyar. Kung titigil tayo rito, hindi natin mapapatatag ang sitwasyon pagkatapos nito, hindi na natin mababawi ang pagkawala ng 20 bilyong dolyares. Malungkot na ang mukha ni Winston sa mga sandaling ito. Puno ng galit, sumigaw siya, invest. Tumanggi akong maniwala na ang maliit na pamilyang Clark na ito sa River South ay maaaring lumaban sa pamilyang Donnelly. Ipaalam sa departamento ng pananalapi upang agad na maglaan ng 50 bilyong dolyar. Sisirain ko ang pamilyang Clark ngayon. Sa sandaling ito, isang katulong ang sumugod at sumigaw, Mr. Donnelly, isang taong nagngangalang Philip Clark ang humihiling na makita ka sa ibaba. Kabanata 18:13. Nang marinig ang pangalan ni Philip, muntik nang maihip ni Winston ang kanyang tuktok. Lumingon siya at sumigaw, how dare he come here? Siya ay isang brat na hindi alam ang kanyang mga limitasyon. Gusto kong makita kung gaano siya kahangahangang maglakas loob na hamanin ang pamilya Donnelly. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis na inakay ni Winston ang 12 tao sa conference hall sa unang palapag ng gusali. Sa sandaling ito, tahimik na nakaupo si Philip sa sofa, humihigop ng kape na tinimpla ng receptionist. Si Maya Harp, ang babaeng may kaakit-akit na figurette, ay magalang na tumayo sa tabi niya. Ang babaeng ito ang pinagtutuunan ng pansin saan man siya magpunta. Ang kanyang tuwid at balingkinitang mga binti, kasama ang kanyang makurbang bewang at balakang, ay nagpalunok sa maraming lalaking empleyado. Isang malaking grupo ng mga tao ang dinala ni Winston at hindi nagtagal ay pumunta siya sa harapan. Agad na napako ang kanyang tingin kay Philip na nakaupo sa sofa habang humihigop ng kape. Tapos, lumipat ang mga mata niya kay Maya na nasa tabi niya. Maya Harp, bakit nandito rin ang babaeng ito? Kilala ni Winston si Maya. Siya ay isang malakas na babae sa karera sa Hampton, Charbury. Siya ay nagkaroon ng maraming trick sa kanyang manggas at isang scheme ang isip. Dagdag pa, ang kabisera at kapangyarihan sa likod niya ay nakakatakot din. Sa impluwensya ng pamilyang Donnelly sa Charbury, dapat madali silang makapag-recruit ng babaeng tulad ni Maya. Sa katunayan, sinubukan na niya ng pamilyang Donnelly na i-recruit noon ngunit tinanggihan ito. Nang maglaon, gustong puntiryahin ng pamilya Donnelly si Maya at gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya. Gayunpaman, ang utos na ito ay napakabilis na pinawalang bisa ng patriarka. Sabi niya, hindi raw mahawakan si Maya. Kung tungkol sa dahilan, walang nakakaalam. Simula noon, ang lakas at katayuan ni Maya sa Hampton ay tumaas sa isang hindi pa naganap na mataas. Sa sandaling ito, ang gayong babae ay magalang na nakatayo sa tabi ng binatang ito. Dahil dito, medyo natakot si Winston, at naging tense ang mukha niya. Galit siyang lumapit, malamig na tinitigan si Philip, at same time na nagtanong, ikaw ba si Philip Clark? Napataas ang kilay ni Philip at napatingin sa grupo ng mga kara-rating lang. Ang nangunguna ay isang matandang nasa edad na 60. Siya ay mataas ang loob, mukhang maharlika at kahanga-hanga. Dapat itong si Winston Donnelly. Oo, mataray na sabi ni Philip. Napangisi si Winston nang marinig niya iyon at sinabing, hehe, akala ko ay kamangha-manghang tao ka na may supernatural na kakayahan. Ngayon parang ordinaryong tao ka lang. Binata, binibigyan kita ng formal na babala. Itigil ka agad ang iyong ginagawa at ibalik ang 20 bilyong dolyar na nawala sa pamilyang Donnelly. Kung hindi, tiyak na ipapaalam ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa pamilya Donnelly. Puno ng galit si Winston at nagpakita ng mabangis na panunuya. Nang ahas ang binatang ito na pumasok sa lungga ng tigre nang walang pahintulot. Siya ay simpleng nasa ibabaw ng kanyang ulo. Saan niya naisip ito?
Ito ang pinakamataas na gusali sa Hampton, ang landmark ng Donnelly Group. Dahil pumunta siya rito, hindi ganoon kadali para sa kanya ang makaalis. Gayunpaman, kalmado lang na tiningnan ni Philip si Winston. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa ng kape, tumayo, at inilagay ang mga kamay sa bulsa ng pantalon. Hindi niya pinansin si Winston habang ngumiti ng nakangiti. Winston Donnelly, itong mga salita mo ay sapat lang para takutin ang 3 taong gulang na bata. Hindi ako natatakot sa'yo. Dapat mong kunin ang 20 bilyong dolyar bilang isang babala. Ngayon, turn ko na para bigyan ka ng payo. Kalimutan ang tungkol sa paninindigan para kay Homer Donnelly at Milo Donnelly. Kung hindi, ako ang unang hihila sa iyo pababa mula sa iyong kasalukuyang posisyon. Huwag mong pagdudahan ang aking lakas. Kahit na masaktan ako ngayon ng malaking pamilyang Donnelly na ito, magagawa ko kayong lahat na gumuho at maging abo sa loob ng isang araw. Huminga ang karamihan. Napakayabang ng tono. How dare he say such disrespectful words? Hindi lang niya gustong harapin si Winston kundi gusto rin niyang sirain ang pamilya Donnelly sa loob ng isang araw. Isa lang itong wishful thinking. Libreng. Kabanata 18:14. Ang pamilyang Donnelly ay ang pinakapiling pamilya kay Charbury. Nangunguna pa sila sa bansa. Kahit na ang lakas ng kanilang nakatagong mayayamang pamilya ay maaaring hindi maihambing sa pamilyang Donnelly. Upang maging eksakto, ang pamilyang Donnelly ay nireranggo sa buong pangunahing pamilya sa bansa. Bukod dito, ang lakas ng pamilya Donnelly ay kapantay na ng pamilyang Wallace ng Golden City. Isang taon na ang nakalipas, kinilala ang pamilyang Wallace ng Golden City bilang numero 1 pamilya sa bansa. Siyempre, hindi kasama sa mga tinatawag na ranggo na ito ang pamilyang Clark ng Arcadia Island. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Clark ng Arcadia Island ay isang pag-iral na hindi karaniwang kilala ng mga ordinaryong tao. Naturally, ang kapangyarihan ng pamilya Clark ay hindi rin alam ng iba. Alam ng publiko ang tungkol sa mga pamilyang Wallace at Denver ng Golden City, ang pamilyang Donnelly ng Charbury, ang pamilyang Harrison ng Glenford, ang mga pamilyang Duke, Williams, at Jackman ng kabiserang lungsod, at ang pamilyang Larson ng Fernvale. Gayunpaman, walang nakakaalam tungkol sa pamilya Clark ng Arcadia Island. Ito ang 8 nakitang pamilya sa bansa at kasalukuyang kinikilala bilang nag-iisip ng pamilya. Walang nang-ahas na manggulo sa kanila. Walang nang-ahas na nakawin ang limelight sa kanila. Kahit na ang ilang mga nakatagong pamilya ay tinatrato ang mga pamilyang ito ng may paggalang at pagkamangha. Siyempre, ang mga nakatagong pamilya ay may sariling kapangyarihan at pinagmulan. Sila ay mahusay na maaaring baguhin ang tubig. Halimbawa, wala sa rangkang ang pamilya Garcia ng kabiserang lungsod ngunit mayroon silang kahangahangang lakas at katayuan. Isa sila sa 4 na nakatagong pamilya sa kabiserang lungsod. Ngayon, ang maliit na pamilyang Clark ng River South na ito ay talagang nang-ahas na magsabi ng mga malalaking salita. Naghahanap lang sila ng kamatayan. Kabalbalan. Ganito ba dapat ang pakikipag-usap mo kay Mr. Donnelly? Inutusan kitang humingi agad ng tawad kay Mr. Donnelly. Kung hindi, magiging handa sa mga kahihinatnan. Mabilis na humakbang paarap ang isang katulong na katabi ni Winston at itinuro ang ilong ni Philip habang pagalit na pinapagalitan. Ito ay isang magandang pagkakataon upang tumayo. Kung makukuha niya ang atensyon ni Winston, magkakaroon siya ng mas maraming pagkakataon na umangat sa tuktok sa hinaharap. Gayunpaman, ikiling ni Philip ang kanyang ulo ng mahina. Malamig at desididong tumitig ang kanyang mga mata sa katulong na bumulong sa kanya. Sa sumunod na segundo, isang makahulugang ngiti ang lumitaw sa kanyang bibig nang sabihin niyang, "Kausap ko si Mr. Donnelly. Turn mo na ba para manghimasok?" Nainis ang katulong sa mayabang na ugali ni Philip at agad na sumigaw ng galit, "Who the hell do you think you are? How dare you talk to Mr. Donnelly? Ikaw ay nasa gusali ng Donnelly Group." Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang mga salita, may isang malakas na tunog. Iniwas ni Philip ang kanyang kamay at marahas na sinampal sa mukha ang katulong. Natigilan ang kabilang partido dahil sa sampal na iyon. Ilang posterior molar sa kanyang bibig ang natanggal. Aray! Sa isang sigaw ay tinakpan ng katulong ang kanyang dagwang bibig. Tinitigan niya si Philip nang hindi makapaniwala at galit habang umuungal, "How dare you hit me?
Mr. Donley, masyadong mayabang ang batang ito, kukunin ko kaagad sa mga security guard na paalisan siya. Pagkasabi noon ay tatawag na sana siya ng mga security guard. Gayunpaman, galit na tumingin sa kanya si Winston at sumigaw, "Tama na. Lumabas ka." Nang marinig iyon, kinilig ang katulong. Hindi na siya naglakas loob na magsalita pa at tahimik na umatras sa gilid. Pagkatapos noon, mataman na tiningnan ni Winston si Philip. May walang pakialam na ngiti sa gilid ng kanyang bibig, sinabi niya, "Binata, hindi ka ba masyadong galang sa pamamagitan ng paghampas sa aking mga tao sa gusali ng Donley Group? O nakikita mo ba ang pamilya Donley bilang maliliit na fries?" Inihayag ng pangungusap na ito ang galit ni Winston. Masyadong mapangahas ang kahambugan ng binatang ito. Humalaklak si Philip at sinabing, "Masyadong walang galang ang nasasakupan mo, kaya tinuruan ko lang siya ng leksyon." Hindi naman masyado, diba? Nagdilim ang mukha ni Winston, at wala siyang mahanap na dahilan para pabulaanan. Gayunpaman, bilang isang malakas ang ulo, agad niyang sinabing, kahit hindi siya magalang, isa pa rin siya sa aking mga tao. Ako dapat ang magpaparusa sa kanya, hindi isang tagalabas na tulad mo. "Oh, dahil nagawa ko na, ano ang gagawin mo?" Nagkibit balikat si Philip at mahinahong tumingin kay Winston. Kabanata 18:15. Bumantong hininga si Winston at sinabing, "Humihingi ng paumanhin sa aking mga lalaki at magbayad ng 20 bilyong dolyar bilang kabayarang medikal. Kung gagawin mo iyon, lilipat tayo sa paggamit nito. Kung hindi, huwag mangarap na lumabas sa Donley Group ngayon." Pagkasabi noon ay puno ng panunuya ang mukha ni Winston. Nang marinig ito, agad na napaiyak ang katulong sa likod ni Winston at napabulalas, "Mr. Donley. Ganun pala mahalaga siya ni Mr. Donley." Tumingin muli si Winston sa katulong at sinabing, "Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa bagay na ito para sa iyo." Pagkatapos, tumingin siya kay Philip at nagtanong, "Hindi ba ito makakapasok?" Humalaklak si Philip at sinabing, "Winston, marunong ka talagang magnegosyo. Humihingi ka ng 20 bilyong dolyar para sa isang sampal. Sa tingin mo ba ay pushover ako at ikaw ang may kapangyarihan laban sa akin?" Nakaisip ang matandang ito ng magandang plano. Tumawa si Winston at sinabing, "Mula nang pumasok ka sa Donley Group, napagdesisyonan na ang iyong kinalabasan. Binata, masyado kang mayabang at hindi mo nakikita ang gulo na pinasok mo. Sa Hampton at sa Charbury, ang pamilyang Donley ay hari. Kahit na anong kapangyarihang makasire sa lupa ang mayroon ka, walang kabuluhan ang lahat dito. Tanging ang mga utos ng pamilya Donley ang maaaring gawin dito. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita pinaalalahanan. Sa ngayon, ang paggamit ng pera upang bilhin ang iyong sarili sa labas ay ang tanging paraan mo. Siyempre, kung pipiliin mong lumuhad at mag-alok ng 20 bilyong dolyar, maaari kong iligtas ang pamilya Clark ng River South. Gayunpaman, ang iyong pamilyang Clark ay kailangang isumite sa aking pamilyang Donley sa darating na panahon. Malinaw ba iyon?" Puno ng mapanoksong mga ngiti ang mukha ni Winston. Nasa bag niya ito. Maaga o huli, ang batang ito ay kailangang lumuhad at humingi ng awa. Gayunpaman, nagkibit balikat si Philip nang marinig ang mga salita. Nilinggan niya si Maya at nagtanong, "Ano sa palagay mo?" Noon lang muling ibinaling ni Winston at ng iba ang atensyon kay Maya Harp. Hindi ka pani-paniwalang maganda ang babaeng ito. Dala niya ang alindog ng isang mature na babae. Napansin na niya ang lahat ng dumating sila ngayon lang, ngunit dahil kay Philip, hindi nila nagawang tingnang mabuti. Ngayon lang nila napansin ang babaeng ito ay talagang diyosa na si Maya Harp ng Hampton. Banal na she *T. Hindi ba siya si Maya Harp? Bakit siya nakatayo sa likod ng batang iyon? Hindi ko rin maisip. Hindi ba sabi-sabi na si Maya ay kabilang sa isang mayamang pamilya? Ang kapangyarihan at background sa likod niya ay hindi isang bagay na maaaring guluhin ng mga ordinaryong tao. Ano, posible bang ang puwersa sa likod niya ay ang batang ito? Ilang sandali, maraming empleyado ng Donley Group na nanunood mula sa malayo ay tinatalakay ang paksang ito sa mahinang boses. Ito ay higit sa lahat dahil ang sabi ni Maya sa Hampton ay napakahusay. Sa sandaling ito, ang malakas na babae sa karera ay yumuko kay Philip ng may paggalang at sinabi, "Young Master, sa palagay ko ay nangangarap sila." Haha, tumawa si Philip, tumingin kay Winston,
at sinabing, Mr. Donley, narinig mo ba yon? Nanaginip ka daw, sabi ng assistant ko. Napataas ang kilay ni Winston nang bumaling ang mga mata kay Maya. Nakangiting sabi niya, Miss Harp, anong ginagawa mo? Posible bang kilala mo ang batang ito? Ngumiti si Maya at umayos ng upo, inilantad ang perpektong hiyubog ng kanyang katawan. Bawat kilos at ngiti niya ay nakakabaliw sa lahat ng lalaking naruroon. Mr. Donley, pasensya na. Si Mr. Philip Clark ang aking young master. Assistant niya ako sa biyahe niya dito sa Hampton, seryosong sabi ni Maya. Napasinghap ang lahat ng marinig iyon. Ano? Tinawag nga ba ni Maya ang batang iyon na kanyang young master? Goodness gracious! Anong klaseng background meron ang batang iyon? Natigilan din si Winston, at parang hindi kaaya-aya ang mukha. Iyon ay dahil alam niya ang ilang bagay tungkol sa pagkakakilanlan ni Maya. Siya ay kabilang sa isang mayamang pamilya. Ang pamilyang iyon ang naglagay sa kanya sa Hampton para sa pagsasanay, at inilagay din siya sa pamamahala sa mga negosyo ng pamilya sa buong lugar ng Charbury. Maging ang patriarka ay hindi nang ahas na guluhin ang pamilyang ito. Ngayon, tinukoy ni Maya si Philip bilang kanyang young master. Hindi kaya si Philip Clark ang young master ng pamilyang iyon. Kabanata 18:16. Gayunpaman, paano iyon? Hindi ba siya miyembro ng pamilya Clark sa River South? Saglit, natarante si Winston. Kung si Philip ay talagang young master ng isang mayamang pamilya, si Winston ay talagang naghuhukay ng sarili niyang libingan. Siyempre, ipapaliwanag din ito kung bakit nauwi sa kabiguan ang bawat galaw niya laban kay Philip. Nagkaroon ba ng pagkakamali sa impormasyong hinahanap nila? Gayunpaman, naipit siya sa pagitan ng isang bato at isang mahirap na lugar, hindi madaling sumuko si Winston. Kaya lang niyang lumaban hanggang dulo. Kaya, bumantong hininga si Winston at malamig na sinabi kay Philip, nakakatuwa na makukuha mo si Maya Harp para tulungan ka. Kahit na ganoon, pinaninindigan ko pa rin ang aking salita. Ang pamilyang Donley ng Charbury ay hindi isang pag-iral na madali mong guluhin. Ngayon, magbayad ka agad ng 20 bilyong dolyar at humingi ng paumanhin sa iyong mga tuhod. Pakakawalan na kita pagkatapos mong gawin iyon. Walang magawa si Philip at umiling-iling habang sinasabi, mukhang wala na tayong dapat pag-usapan. Kung ganoon, maghanda para sa sarili mong libing. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Philip at umalis. Gayunpaman, Winston ang kanyang kamay at sumigaw, may balak ka bang umalis? Hindi ito magiging ganoon kadali. Mga lalaki, ibaba mo siya. Baliin ang kanyang mga binti sa lugar. Clatter. Sa isang iglap, 12 ng bodyguard na nakasuot ng itim na suit ang sumugod sa 8 glass door ng Donley Group Building. Lahat sila ay mukhang malamig at mabangis. Puno sila ng layuning pumatay at humawak ng mga batuto laban sa kaguluhan sa kanilang mga kamay. Ang biglaang eksenang ito ay natakot sa maraming empleyado, na lahat ay mabilis na nagtago sa malayo. Napakunot-noo si Philip nang makita niyang pumasok ang grupong ito ng mga bodyguard. Sa malamig na mga mata, lumingon siya, tumingin kay Winston, at nagtanong, sinisikap mo bang pigilan ako? Tumayo si Winston sa labas ng paligid habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Isang mabangis na ngiti ang lumitaw sa kanyang lumang mukha nang sabihin niya, hindi, mali ang pagkakaintindi mo. Gusto kong panatilihin ka sa Hampton magpakailanman. Kahit na ang iyong background ay talagang hindi karaniwan, maaari ko pa ring gawin ang isang tao na tahimik, na mawala sa Hampton. Sa oras na iyon, kahit na hinahanap ka ng iyong pamilya, isang tumpok na lamang ng mga buto ang natitira. Habang sinasabi iyon, ngumiti si Winston ng nakakatakot. Ang kanyang mga mata ay tumingin ng masama. Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, naglakas loob ka pang pumatay. Ano ang dapat ikatakot? Sa Hampton, walang bagay na hindi maglakas loob. Sigaw ni Winston bago niya iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, baliin mo ang kanyang mga paa at dalhin sa bodega. Pagkatapos kong pabagsakin ang pamilya Clark, humanap ng lugar para ilibing siya. Sino ang nangahas na hawakan ang aking young master? Isang maselang sigaw ang narinig sa oras na ito. Tumayo si Maya sa harap ni Philip, nanlilisik ang mga mata sa grupo ng mga bodyguard na naka-black suit. Kasabay nito ang panlalamig sa kanyang mga mata habang nakatitig kay Winston. Sumigaw siya, Winston Donley,
kung maglakas loob kang gumawa ng hakbang laban sa kanya, hindi sa pagbanggit sa iyong ngunit maging ang iyong pamilya Donley ay masisira sa isang iglap. Hihihi. Ngumisi si Winston at sinabing, Maya, sinusubukan mo ba akong takutin? Ilang dekada na ako sa Hampton. Anong mga bagyo ang hindi ko nalampasan? Binigyan ka ba niya ng anumang mga bagay na napakababa mo upang tulungan siya? O ikaw ba ang sumusubok na kumilos laban sa aking pamilya Donley? Isang ideya ang pumasok sa isip ni Winton ngayon. Kung si Maya Harp ang nasa likod ng lahat ng ito, magiging makabuluhan. Malamig ang mga mata ni Maya habang sinasabing, masyado kang maraming iniisip. Bibigyan kita ng huling babala. Sabihin sa iyong mga tao na umatras. Kung hindi, ang buong pamilyang si Donley ay tatahakin sa daan patungo sa impyerno dahil sa iyong hanggal na desisyon. Ngumuso si Winston at galit na sumigaw, mabuti naman kung ganoon. Tingnan natin kung sino ang nangahas na palakiden ang aking pamilya Donley sa daan patungo sa impyerno. Mga lalaki, gawin mo na. Kabanata 18:17. Sa utos ni Winston, pinalibutan agad ng isang dosenang bodyguard na naka-black suit sina Philip at Maya. May hawak silang mga anti-riot baton sa kanilang mga kamay. Tumayo si Winston sa labas ng paligid na may panunuya sa kanyang mukha. Naiimagine na niya ang susunod na eksena ni Philip na nagmamakaawa. Ang sinumang nang-ahas na gumawa ng hakbang laban sa pamilya Donley ay naghahanap ng kamatayan. Puno rin ng panginginig si Maya. Agad niyang sinangga si Philip sa kanyang likuran, nakipag-away, at sinabing, Young Master, hayaan mo akong kunin ito mula rito. Nakahanap ka ng pagkakataong tumakbo. Huwag kang lumingon. Nagulat si Philip at napatingin sa matikas na likod ni Maya. Sa sandaling ito, nag-assume siya ng isang fighting stance at ipinakita nito ang kanyang kaakit-akit na figure lalo na ang kanyang mga kurba na magpapatingin sa sino mang lalaki. Okay lang, kaya ko naman ang sarili ko. Isang dosenang bodyguards lang. Matagal ko na rin itong hindi nagagawa. Biglang inabot ni Philip at marahang tinapik ang balikat ni Maya habang hinayla sa likod niya. Tumayo siya sa harapan niya. Sinulyapan siya ni Maya na may mukha na puno ng pagkabalisa at kaba, na nagsasabing, Young Master, hindi dapat. Tungkulin kong protektahan ka. Pipigilan ko sila. Dapat mabilis kang pumunta. Napansin ito ni Winston. Agad siyang nagalit at sumigaw, Damn it, how dare you act out such a tragic scene in front of me? Ano pang hinihintay nyo? Sumunod ka sa kanila. Wasakin mo ang batang iyon para sa akin. Pati si Miss Harp, hehe, dalhin mo siya sa opisina ko. Nagkataon lang na mayroon akong proyekto na walang daan-daang milyon. Kailangan kong magkaroon ng malalim na talakayan kay Miss Harp. Napakunot noo ni Maya sa sinabi niya at pinandilatan si Winston Donley, ang matandang pervert. Matapos marinig ang utos ni Winston, isang dosenang bodyguard ang mabilis na sumalakay. Hinampas ng isa sa kanila ang ulo ni Philip gamit ang anti-riot baton. Gayunpaman, hindi man lang umiwas si Philip. Mag-ingat ka. Sigaw ni Maya nang makita iyon at biglang sumugod sa harapan ni Philip. Sa sumunod na segundo, itinaas ni Philip ang kanyang kamay at hinawakan ang baton sa itaas ng kanyang ulo. Pagkatapos, nang may lamig sa kanyang mga mata, marahas siyang sumipa palabas. Pumalakpak. Bago malaman ng bodyguard kung ano ang nangyayari, lumipad siya palabas na parang bola ng kanyan at bumangga sa maraming iba pa na sumusugod. Bumagsak. Hindi na nakabangon ang mga taong iyon at natamba sila kasama niya. Ang simpleng hakbang na iyon ay nagulat sa lahat ng naruroon. Galit na galit si Winston. Hindi niya inasahan na may mga kasanayan ang batang ito. Umiling-iling siya, bahala. Magpadala ng maraming tao. Dapat ko silang ibagsak ngayon. Matapos sumigaw si Winston, isang dosenang pang bodyguard na nakasuot ng itim na suit ang dumagsa sa pintuan ng gusali ng Donley Group. Isang tuloy-tuloy na daloy ng mga tao ang patuloy na sumugod. Isang labanan ang nagaganap sa conference hall. Gayunpaman, ang nanginginig sa lahat ay mahusay sa mga kasanayang ipinakita ni Philip at ang kanyang lakas na nangingibabaw. Tumalon siya sa hangin at sinipa ang dalawang tao. Pagkalapag niya, mabilis siyang sumugod muli, sinuntok ang kanyang mga kamao. Sa loob lamang ng isang minuto, 7 o 8 bodyguard ang ibinaba at iniwang umiiyak. Lahat sila ay nabali ang mga braso at binti. Si Philip naman,
nakatayo siya sa gitna ng silid na parang mandirigmang uhaw sa dugo. Hinawakan niya ng mahigpit ang dalawang anti-riot baton sa kanyang mga kamay. Malamig na tinitigan ng mga dagwang mata niya si Winston na nagtatago sa likod ng maraming bodyguard sa hindi kalayuan. Winston Donley, ginalit mo ako. Sampain ka, galit na sigaw ni Philip. Ang kanyang buong katawan ay lumundag ng isang malupit na nagpapatayan ng aura habang naglalakad siya papunta kay Winston ng paisa-isa. Puno ng panlalamig ang mukha ni Winston habang panay ang pagkakatayo habang sumisigaw ng, sunggaban mo siya. Sige na. Hindi siya naniniwalang kayang talunin ng isang tao ang 12-12 ng mga bodyguard niya. Kaya, nahulog muli si Philip sa pagkubkob at nakipaglaban sa bagong grupo ng mga bodyguard na ito. Hindi rin nakaimik si Maya habang nakikipagpalitan ng suntok sa kanilang mga bodyguard. Habang lumalaban siya, lalo siyang nababalisa. Sumigaw siya, Winston Donley, bilisan mo at sabihin sa iyong mga tauhan na huminto. Kung hahawakan mo kahit isang buhok sa ulo ng aking young master, hihingi ka ng tawad sa iyong pagkamatay. Nang marinig ang mga salita ni Maya, napatawa si Winston at sinabing, how dare two trap beasts try to threaten me? Miss Harp, tapos para sa oras na ito. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Winston, ilang mga bodyguard ang napaungol at lumuhad sa sahig sa harap mismo ng kanyang mga mata. Kabanata 1818. Ang sumunod na segundo ay nakita ni Winston sa isang punto, nabasag na ni Philip ang pagkubkob ng 12-12 ng mga bodyguard. Iayinawalan ng malay ang dalawang bodyguard sa kanyang harapan gamit ang deformed na anti-riot baton sa kanyang kamay. Swish! Ang batuto sa kamay ni Philip ay nabasag sa ulo ni Winston. Sa sandaling ito, ang maliit na layunin ni Philip ay nagngangalit na may napakalaking aura ng pagpatay. Sa likod niya ay lahat ng natalong bodyguard na bumagsak sa sahig. Wala sa kanila ang muling bumangon. Natarante si Winston. Sa malamig na pawis sa noo, tinitigan niya ang anti-riot baton sa kamay ni Philip. Natatakot siyang mabutas ni Philip ang kanyang ulo sa susunod na segundo. Gulp! Kinakabahang napalunok si Winston habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Pinipigilan ang takot sa kanyang puso, time niyang sinabi, binata, mayroon ka talagang mga kasanayan, ngunit nangangahas ka bang gumawa ng hakbang laban sa akin dito mismo? Tumingin ka sa likod mo. Hindi lumingon si Philip. Alam niyang may grupo ng mga bodyguard na naka-black suit ang nagkumpulan sa likuran niya. Sa kabila ng marami ng pinabagsak, ang buong conference hall ay napapaligiran pa rin ng 12-12 ng mga bodyguard na naka-black suit. Sila ay mga mandirigma na sinanay ng Donley Group. Natanggap na nila ang paunawa at nagmamadaling pumunta. Gayunpaman, hindi naalala ni Philip dahil mayroon siyang hostage ngayon. Hehe, Winston, alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko? Biglang ngumisi si Philip na may panginginig sa mga mata. Ang masakit na hangarin na iyon ay nagtanong kay Winston nang magtanong siya, ano? Mga pananakot, ang pinakaayaw ko ay kapag pinagbabawalan ako ng mga tao. Nakangiting sabi ni Philip bago ang anti-riot baton sa kanyang kamay ay dumurog sa tuhod ni Winston. Beef, bang! Napasigaw si Winston at agad na bumagsak sa sahig, napahawak sa mga tuhod habang umuungol ng malakas. Pulang-pula ang buong mukha niya. Arg! Damn mo! How dare you do this to me? Hihiwalayan na kita. Napasigaw si Winston at sinigawan ang mga bodyguard sa likod ni Philip, bakit nakatayo ka pa dyan? Patayin siya. Kasuhan at patayin siya ngayon din. Tumalikod si Philip at mahinahong hinarap ang 12-12 ng bodyguards na sumugod. Sinabi niya, ang sino mang maglakas loob na gumawa ng isa pang hakbang ay haharap sa agarang kamatayan. Agad na nagkatinginan ang grupo ng mga bodyguard at hindi na naglakas loob na kumilos. Nalugmok si Winston sa sahig, napahawak sa kanyang belang tuhod, at malamig na umungol, anak, ang lakas ng loob mo. Ngunit pagkatapos ng malaking kaguluhan ngayon, huwag mong isipin na umalis sa Donley Group. Kahit ay hostage mo ako ngayon, pagdating ng ating patriarch, hindi ka makakatakas sa kamatayan. Ipinapayo ko sa iyo na sumuko, marahil ay may iwan kita ng isang buong katawan. Kabanata 1819. Lumingon si Philip at tumingin kay Winston mula sa itaas. Namula ang mukha niya sa sakit. Sabi ni Philip, hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Kahit sa puntong ito,
iniisip mo pa rin na gumamit ng kapangyarihan para sugpuin ang iba. Sa tingin mo ba naisipan kong umalis pagkatapos gawin ang lahat ng ito? Pagkasabi niyon, lumapit si Philip at malakas na tinapik ang braso ni Winston. Basag. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga buto sa buong conference hall. Nanginginig ang buong katawan ni Winston sa sakit at bumagsak siya sa sahig habang napapaungol ng malungkot. Nanginginig sa takot at kaba ang mga empleyado sa paligid pati na ang grupo ng mga bodyguard. Ito ang ikalimang master ng nakaraang henerasyon ng pamilya Donley. Siya ay may mataas na katayuan sa pamilya Donley. Sa sandaling ito, talagang ganito ang pakikitungo sa kanya ng isang binata. Parang nakikigulo sa pugad ng bubuga. Philip, patay ka. Sampain ka. Galit na umungol si Winston dahil sa sakit ng kanyang katawan. Talagang hindi ka pababayaan ng aking pamilyang Donley. Ang masakit na bituka ay naging dahilan ng labis na kaba ni Winston sa sandaling ito. Ang kanyang mga binti ay wasak na, at ngayon ang kanyang kanang braso ay durog na. Ito ay isang kahihiyan sa pamilya Donley. Hinahamon ni Philip ang pamunuan. Hindi ka makakatiyak dyan. Mahinahong sabi ni Philip. Hinailan niya si Winston papunta sa lounge seat sa gilid bago siya humiga sa sahig habang nakaupo siya sa upuan. Kumaway siya kay Maya na punong-puno ng gulat at nakangiting sabi, halika nga dito. Ngayon, maghihintay kami. Nanginginig ang anit ni Maya. Hindi niya akalain na magiging dominante ang young master. Masyado lang siyang lalaki. Sa maingat na mga hakbang, nilampasan niya ang maraming nahulog na bodyguard sa sahig, sinira ang paligid, at tahimik na tumayo sa tabi ni Philip. Sa sandaling ito, napakalaki ng kingly aura ni Philip. Nang makita ito, ang lahat ay natulala at hindi nang ahas na humakbang pasulong. Kahit na ang ikalimang master ng nakaraang henerasyon ng pamilya Donley ay inalis na. Nakahandusay siya sa sahig katabi ni Philip. Magulo ang buhok ni Winston, at basang-basa siya ng malamig na pawis. Siya ay umiiyak ang kanyang mga baga. Panay ang pagmumura niya kay Philip. Philip, hindi ka makakaalis sa Donley Group ngayon. How dare you do this to me? Kailangan kong punatin ang katawan mo para mailabas ang galit sa puso ko. Gayunpaman, sinulyapan lang ni Philip si Winston at sinabing, nasa ganitong estado ka na pero matagal pa rin ang dila mo. Kung ganoon, para magkaroon ng kapayapaan, kailangan mong magdusa para dito. Sa sinabi nito, inihagis ni Philip ang anti-riot baton sa kanyang kamay. Bang! Agad na tinamaan ng baton si Winston sa bibig. Agad na natanggal ang mga ngipin sa kanyang bibig, dahilan para bumulwak ang dugo. Napaungol siya. Arg! Hihimati na si Winston sa sakit. Nalampasan niya ang maraming unos mula nang siya ay isinilang ngunit hindi kailanman naging awa ng iba. Ang eksenang ito ay nagpatingin din sa bawat isa sa mga nakapaligid na bodyguard ng pamilya Donley. Hindi sila naglakas loob na magsalita. May mga butil ng malamig na pawis sa kanilang mga noo. Gusto nilang magmadali, ngunit nag-aalala sila na baka mapatay ng kabilang partido si Winston. Ito ay bumuo ng isang kawili-wiling standoff. Si Philip naman, maluwag siyang umupo sa upuan habang nakakahilig sa katawan. Nilaibat ng kanyang mga mata ang mga bodyguard na nakapaligid sa kanya at sinabi niyang, tama na. Lahat kayo ay nagtatrabaho lang para sa inyong employer. Ngayong nasa ilalim na siya ng pako, maglalakas loob ka pa bang humakbang? Mapangahas, bitawan mo agad si Mr. Donley. Kung hindi, makakaranas ka ng isang kahabag-habag na kamatayan kapag pinabagsak ka namin mamaya. Itinuro ng pinuno ng mga bodyguard si Philip at galit na sumigaw. Nakatagilid na sumulyap si Philip sa kabilang partido habang may tipid na ngiti na lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Itinaas niya ang paa at tinapakan ang binti ni Winston. Agad, umalangaw-ngaw ang isang malungkot na panaghoy sa buong unang palapag ng Donley Group. Oh, talaga, paano kung patayin ko si Mr. Donley ngayon din? Matari na sabi ni Philip. Biglang nataranta ang pinuno ng mga bodyguard. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, sumigaw siya, tumigil ka at pag-usapan natin ito. Hayaan mo na si Mr. Donley muna. Hehe, di ba sabi mo gusto mo akong mamatay sa miserableng kamatayan? Bakit kailangan nating mag-usap ngayon? Napatingin si Philip kay Winston, na tila masakit sa sahig. Walang imak ang kabilang partido. Mapait na ikinuyom ng pinuno ng mga bodyguard ang kanyang mga kamao.
Nag-isip siya sandali at sinabing, kung gayon, ano ang gusto mo? Kabanata 18:20, simple lang. Humalukip-kap si Philip sa kanyang dibdib at nakangiting sinabi, makipag-ugnayan sa iyong patriarch at sabihin sa kanya na gusto niyang makita ni Philip Clark. Agad namang napabuntong hininga ang lahat. Ano ang sinabi niya? Gusto niyang makita ang patriarch ng pamilyang si Donley. Iyon ay simpleng pagnanasa. Hindi ba niya napagtanto kung ano ang hindi maarak na pag-iral ng patriarch ng pamilyang Donley? Karapat-dapat ba siyang makilala ang patriarch ng pamilyang Donley? Agad na sinaway ng pinuno ng mga bodyguard, managinip ka. Ang patriarch ba ng pamilyang Donley ay isang taong madali mong makikilala? Sino ka sa tingin mo? How dare you demand na makita siya? Nagkibit-balikat si Philip at sinabing, kung ganoon, wala nang ibang pag-uusapan, di ba? Pagkasabi noon ay ibinaba niya ang kanyang mga mata para tingnan si Winston na nakahiga sa sahig. Winston Donley, hindi ko kasalanan ito. Mukhang hindi sapat ang bigat mo sa bagay na ito. Masisisi mo lang ang pamilya Donley sa hindi pagseryoso sa buhay mo. Pagkatapos sabihin iyon, isang putok ng pagpatay na layunin ang pumuno sa mga mata ni Philip. Ang isa pang anti-riot baton sa kanyang kamay ay inilagay sa ulo ni Winston. Swish! Itinaas niya ang baton at babatulan na sana ito ng marahas. Natigilan ang lahat. Papatayin ba ng lalaking ito si Winston Donley sa gusali ng Donley Group? Kung lumapag ang baton, papatayin nitong si Winston on the spot. Nakasimangot din si Maya. Medyo natarante siya. Gayunpaman, dahil pinili ng iyong master na gawin ito, hahaharapin niya ang resulta para sa kanya. Hindi, huwag. Patawarin mo ako. Nang makita ni Winston na kikilos na si Philip, natarante siya habang namumuo ang takot sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Bumulong siya, dali, ipaalam ka agad sa patriarch. Gusto mo bang makita akong mamatay? Tumigil ka agad. Makikipag-ugnayan ako sa ating patriarch. Nagulat ang pinuno ng mga bodyguard sa ginawa ni Philip. Isa siyang baliw. 1 pulgada na lang ang layo ng anti-riot baton sa kamay ni Philip sa ulo ni Winston nang tumigil siya. Sa sandaling ito, isang masangsang na amoy ang umalangaw-ngaw. Napaka-tense ng mukha ng maraming tao. Nang tumingin sila kay Winston, bakas sa mga mata nila ang pagkasuklam. Natakot si Winston kaya nawalan siya ng kontrol sa kanyang pantog. Kumunot ang noo ni Philip at sinipa si Winston palayo sa kanya. Agad na kinuha ng pinuno ng mga bodyguard ang kanyang telepono at diniyal ang panloob na linya ng patriarch. Gayunpaman, walang sumagot ng mahabang panahon. Dahil dito ay nagpanik ang pinuno. Nang siya ay nagiging balisa, isang itim na Rolls Royce ang biglang huminto sa pasukan ng gusali ng Donley Group. Bumaba mula sa sasakyan ang isang matikas na lalaking nasa katanghaliang gulang na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Nakasuot ng maitim na kulay abong suit, lumakad siya ng may matatag na lakad at nagpakita ng banayad na espiritong nangingibabaw. Narito na ang ika-4 na guro. May nakakita sa kanya at sumigaw ng may pagtataka at pagtataka sa mukha. Si Spencer Donley iyon, ang pang-4 na master ng pamilya Donley. Ang kapatid ng patriarka. Ang nagpasimula at tagapagpatupad ng kodeetat ng pamilya Donley noon. Ang posisyon ni Spencer sa Hampton ay kapantay bilang Sterling Donley kung hindi man mas mataas. Kabanata 18:21. Sa hitsura ni Spencer, nakahinga ng maluwag ang lahat sa Donley Group. Para siyang tranquilizer. Kahit saan siya lumitaw, walang bagay na hindi niya kayang harapin. Ika-4 na guro, Master Spencer. Sabay-sabay, bumigay ang mga tao at magalang na yumuko sa lalaking nasa katanghaliang gulang na pumasok sa gusali. Na may kalmadong mukha at ang kanyang mga kamay sa likod, lumakad si Spencer sa karamihan ng mga tao habang huminto sa 2 metro sa harap ni Philip. Sinulyapan muna niya si Winston na nalungkot na habang sinilip si Philip. Katahimikan. Ang lahat ay tahimik na parang isang dormas. Nakatingin silang lahat kay Spencer. Napakunot-noo ang noo ni Philip at medyo tumaas ang kilay, nakatingin sa nasa gitnang edad na lalaki sa kanyang harapan. Oo naman, gaya ng sinabi ni Maya, si Spencer Donley ay isang light-ratty. Napaka-elegante niyang tingnan. Ang gayong tao kaya ang nagpasimula ng reforma ng pamilyang Donley. Kinabahan din si Maya. Bagamat minsan na nakilala niya si Spencer, dumaan lang ito. Ngayong ganito na niya nakilala si Spencer,
napagtanto niya na hindi pala ito isang ordinaryong tao. Ang mga alingaw-ngaw na nakapaligid sa dalawang Panginoon ng pamilya Donley ay nagdadala ng kanilang katotohanan. Bahagyang yumuko siya at bumulong kay Philip, "Young Master, siya si Spencer Donley, ang pangalawang tao sa kapangyarihan ng pamilyang Donley, kasunod ni Sterling Donley, ang patriarch ng pamilyang Donley." Gayunpaman, sa maraming paraan, mayroon din siyang mga paraan na lumalaban sa lupa. Hindi simpleng tao si Spencer. Hindi ka dapat maging impulsive. Maghintay tayo hanggang sa dumating ang mga taong inayos ni Butler Thomas bago gumawa ng karagdagang mga hakbang. Hindi nagsalita si Philip bagkus ay mahinahong tumingin sa kabilang partido. Inalis din ni Spencer ang masusing tingin. Nakangiting sinabi niya, "Young Master Clark, pasensya na. Ang bagay na ito ay kasalanan ng aming pamilya Donley at ang aking kawalan ng disiplina. Sana ay matiis ako ni Young Master Clark. Isinama ko si Homer Donley at ang kanyang anak, pati na rin si Milo Donley." Agad, natulala ang lahat na nakatayo sa unang palapag ng Donley Group. Ito ay si Spencer Donley, ang pangalawang tao sa kapangyarihan ng pamilyang Donley. Sa sandaling ito, ibinababa niya ang sarili sa harap ni Philip. Ito ay pasabog na balita. Kung ang balitang ito ay lumabas, anong uri ng kaguluhan ang ay dudulot nito? Maraming tao ang nagulat at tumingin kay Philip ng may pagtataka. May kakaiba bang background ang binatang ito? Maging si Spencer Donley ay kailangang magpakumbaba. Kasabay nito, isang grupo ng mga ganap na armadong bodyguard ang pumasok sa pintuan. May kasama silang ilang tao. Thud. 3 tao ang patungo lumuhad sa sahig. Sila ay walang iba kundi si Homer at ang kanyang anak, pati na rin si Milo. Nakangiting tumayo si Spencer sa gilid, na nagsasabing, "Young Master Clark, mangyaring huwag kang malaya. Dinala ko sila sa iyo at magagawa mo ang gusto mo. Hindi makikialam ang pamilya ko kay Donley." Sa sandaling ito, si Homer, ang kanyang anak, at si Milo ay nakaluhod sa sahig habang nanginginig ang lahat. Hindi nila akalain na pupunta ang mga personal guard ni Spencer sa Flower City at ay escort sila dito. At saka, ito ay walang iba kundi si Philip Clark ang nakaupo sa harap nila. Ang taong nakahandusay sa sahig at nasa kahabag-habag na kalagayan ay walang iba kundi ang kanilang tagapagtaguyod, si Winston Donley, ang pinuno ng pamilya ng Flower City. Sa isang iglap, naunawaan nilang tatlo na sila ay nagdulot ng isang hindi magagapi at nakakatakot na pag-iral. Kahit si Spencer ay hindi nang ahas na gulo sa pagkakaroon nito. "Young Master Clark, mangyaring iligtas ang aming buhay. Kami ay mali at ignorante, bigyan kami ng daan palabas." Agad namang yumuko si Homer at nagmamakaawa. Nagpanik din si Hector habang nanginginig ang buong katawan at sumigaw, "Young Master Clark, mali ako. Hindi ko dapat ginawa yon, please let me go. Handa akong bayaran ang lahat ng pagkalugi." Kabanata 1822. Talagang natakot si Hector. Sinong mag-aakala na ang isang taong nakipagkulitan sa kanya ay lalabas na may ganitong kakilakilabot na background? Nakaluhod na rin si Milo. Patuloy siyang yumuko at sumisigaw, "Humihingi ako ng tawad kay Young Master Clark." Nang makita ang 3 taong nakaluhod sa kanyang harapan, tumawa si Philip at itinaas ang kanyang kilay. Tumingin siya kay Spencer at nagtanong, "Kilala mo na ba kung sino ako?" Ngumiti si Spencer at sumagot, "Mula nang tumuntong ka sa Flower City, kilala ko na si Young Master Clark." Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Philip. Talagang nakakatakot si Spencer Donley. Alam na niya ang kanyang pagkatao mula nang tumuntong siya sa Flower City. Gayunpaman, hindi na lang niya sina Homer at Milo, pati na rin si Winston, sa kanilang sariling mga aparato. Kailangan niyang sabihin na ito ay isang magandang pamamaraan at isang mahusay na tactical na laro. Sinusubukan ba niyang subukan ang lakas at limitasyon ni Philip para magamit niya iyon para sukatin ang limitasyon ng pamilya Clark? Marahil ay sinusubukan niyang humiram ng mga kamay ng iba upang maalis ang kanilang mga tinak sa kanyang tagiliran. Kumunat ang noo ni Philip at napatingin sa 3 taong nakaluhod sa sahig, pati na rin kay Winston na hinimatay. Bigla siyang bumangon. Sa matigas na tingin, seryoso niyang tinitigan si Spencer at nagtanong, "Ginagamit mo ba ako?" Sa mukha na puno ng ngiti, walang tawad na sinabi ni Spencer, "Masasabi mo na." Bumagsak ng husto ang temperatura.
Ang kapaligiran ay naging lubhang tense. Puno ng panginginig ang mga mata ni Philip habang malapit nang makita sa kabilang partido. Si Spencer Donnelly ay talagang hindi maarap. Gayunpaman, hindi alam ng mga anak ng pamilya Clark ang kahulugan ng takot. Spencer Donnelly, alam mo ba ang mga kahihinatnan ng paggamit sa akin? Malamig na tanong ni Philip. Tumanggaw si Spencer at sinabing, "Ay do. Paano ka maglakas loob, kung gayon?" Tanong ni Philip. Sumagot si Spencer, para sa kapakanan ng pamilya Donnelly, ang pagsasakripisyo ng isang individual ay walang kabuluhan. At least, alam ko na ang lakas at limitasyon ng pamilya Clark ngayon. Haha, tumawa ng malakas si Philip at sinabing, "Ang galing mo, Spencer Donnelly. Ang galing ng pamilya Donnelly. Kung gagawa ako ng hakbang laban sa iyo ngayon, lalaban ka ba?" Wham! Nagkaroon ng patay na katahimikan. Nakatitig ang lahat kay Philip, gulat na gulat sa kanyang mga sinabi. Gusto niya talagang lumipat kay Spencer. Hindi ba iyon magtatagal sa isang nakamamatay na away ng pamilya Donnelly? Gayunpaman, ngumiti si Spencer at sinabing, "Young Master Clark, hindi ako humahanga sa pamilya Clark, hindi mo pa ako kalaban." Si Charbury ay palaging kabilang sa pamilya Donnelly. Ang pamilya Clark ay kailangan pa ring magpakita ng kanilang pagpigil dito. Naniniwala akong sasabihin sa iyo ng iyong ama ang dahilan sa likod nito mamaya. Nang marinig ito, lalong nagsalubong ang mga kilay ni Philip. Ginagamit mo ba ang aking ama para supilan ako? Malamig ang tono ni Philip, at mas lumakas ang panginginig sa kanyang mukha. Umiling si Spencer at sinabing, "I dare not. Ang iyong ama ay isang pag-iral na hindi natin maaabot, ngunit may ilang bagay dito na hindi mo alam. Pinapayuhan ko kayong wakasan ang paggamit nito. Dinala ko sa iyo ang mga salarin, at maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa kanila. Ito ang pinakamaaaring pabayaan ng pamilya Donnelly. Sana mapag-isipan mo ulit." Nakakabingi ang katahimikan. Biglang malamig na sinabi ni Philip, "Paano kung ipilit kong gumawa ng hakbang laban sa pamilya Donnelly?" Kumanta, kumanta. Biglang bumasag sa katahimikan ang tunog ng tumutunog na telepono. Kinuha ni Philip ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang pantalon, tumingin sa display, at sumimangot. Sinagot niya ito at tinanong, "Ano ito?" Sa kabilang dulo ng telepono, may matandang boses na umuubo, "Tama na, malapit nang huminto. Ito na ang katapusan ng paggamit nito. Hindi mo pa kaya ang Donnelly family ng Charbury. Umuwi ka na." Ang nasa kabilang dulo ng linya ay walang iba kundi si Roger Clark. Kabanata 1823. Kumunat ang noo ni Philip. Hindi niya inaasahan na ang kanyang ama, na palaging nakatayo sa likod ng mga eksena, ay personal na tatawag sa kanya para sa kasong ito na kinasasangkutan ng pamilya Donnelly. Tumingin si Philip kay Spencer na may ngiti sa kanyang mukha at nagtanong sa telepono, "Bakit?" Sa kabilang dulo ng telepono, sinabi ng matandang boses, "Ang pamilyang Donnelly ni Charbury ay isang sangla upang mapanatili ang balanse. Kung gagawa ka ng hakbang laban sa pamilyang Donnelly, masisira ang balanse at ang mga sumusunod na sitwasyon ay magiging mahirap kontrolin. Makinig ka sa akin at umuwi ka na. Ako na ang bahala sa iba." Medyo malamig ang mukha ni Philip. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinabi niya, "Nakuha ko." Pagkasabi nun ay pinatay na ni Philip ang tawag. Seryoso niyang tinignan si Spencer bago niya itinaas ang paa at umalis sa Donnelly Group kasama si Maya. Gayunpaman, sinabi ni Philip habang naglalakad siya, ang pamilyang Donnelly ng Flower City ay kukunin ng pamilya Clark. Ito ang presyo. Kumunat ang noo ni Spencer at saglit na natahimik ngunit hindi nagsalita sa huli. Ito ay pagkatapos Philip ay umalis na ang ngiti sa Spencer's mukha solided at naging sinisterly malamig. Nakatagilid siyang tumingin, nakatingin sa 3 taong nakaluhod sa sahig habang nanginginig ang buong katawan, pati na rin si Winston na wala pa ring malay. Napabuntong hininga, sinabi niya, "Alisin mo sila at parusahan sila ayon sa mga tuntunin ng pamilya." Natulala sina Homer, kanyang anak, at Milo nang mabalitaan nilang haharapin sila ayon sa mga alituntunin ng pamilya. Nakaluhod ang 3 lalaki at patuloy na yumuko kay Spencer habang sumisigaw sila, "Master Spencer, mali kami, mali talaga kami. Huwag ipilit sa amin ang mga alituntunin ng pamilya." Sigaw ni Milo sa matinis na boses. Bahagya pa siyang nagalit noon,
Ngunit nang marinig niya na ang mga alituntunin ng pamilya ay ipapataw sa kanila, lubos siyang natakot. Ang mga alituntunin ng pamilya Donnelly ay kumitil ng buhay. Mabilis ding hinayla ni Homer ang paa ng pantalon ni Spencer at sumigaw, "Master Spencer, alam ko ang pagkakamali ko. Hayaan mo na si Hector. Bata pa siya. Makakatulong pa rin siya sa pamilya Donnelly sa hinaharap. Mag-isa kong dadalhin ang pasanin sa pagkakataong ito. Hayaan mo na si Hector." Nanginginig ang buong katawan ni Hector habang nakaluhod sa likod ni Homer. Namula ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang ama na nakayuko at nagmamakaawa. Sumasakit ang puso niya. "Tay, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako." Napaungol si Hector at patuloy na yumuko kay Spencer habang sinasabi, "Master Spencer, mangyaring huwag pahirapan ang aking ama at si Tio Milo. Pananagutan ko ang aking mga aksyon. Handa akong tanggapin ang mga alituntunin ng pamilya. Nakikiusap ako sa iyo, Master Spencer." Walang sino man sa paligid ang nangahas na magsalita sa sandaling ito. Ibinaba ni Spencer ang mga mata at sinulyapan ang tatlong tao na nakaluhod pa rin sa sahig. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, alisin sila sa rehistro ng pamilya Donnelly at itapon sila sa Northern Wilderness. Hindi na sila babalik sa Charbury. Sa sinabi nito, itinagayway ni Spencer ang kanyang kamay at umalis sa Donnelly Group. Nagtampo si Philip pagkatapos niyang umalis sa Donnelly Group at sumakay sa kotse. Sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng napakatagal na panahon, nakatagpo siya ng isang balakid. Nagalit ito sa kanya at nagbigay din ng kaunting pressure sa kanya. Tahimik na umupo si Maya sa tabi ni Philip. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap siya ng tawag at sinabi kay Philip, "Young Master, dumating na ang mga tao ni Butler Thomas. Sasamahan ka nila pabalik." Tumanggaw si Philip at tumingin sa matayog na gusali ng Donnelly Group sa labas ng bintana ng sasakyan. "Donnelly Family of Charbury, ako, si Philip Clark, ay babalik. Kapag ako ay tumuntong muli kay Charbury, ang iyong pamilya Donnelly ay tuluyang magpapatira pa sa ilalim ng aking mga paa." Hindi nagtagal, umalis ang sasakyan sa lugar na ito at bumalik sa hotel. Nakilala ni Philip ang mga taong inayos ni George Thomas. Lahat sila ay mga mandirigma na nakasuot ng itim na beret, na nakapila sa ibaba ng hotel. 10 kalye sa nakapaligid na lugar ay nasa ilalim ng batas militar. Ang nangungunang combat captain ay nakakuha ng atensyon sa kanyang combat leather boots, gumawa ng isang standard na salute, at sumigaw, sa pag-uulat sa Young Master, lahat ng miyembro ng Black Wolf Combat Team ay dumating na, mga tagubilin. Sa anunsyo na ito, isang dosenang mandirigma sa likuran niya ang humarap kay Philip habang may hawak na baril sa kanilang mga braso, lahat ay seryosong nakatingin. Sinulyapan ni Philip ang matipunong lalaki at sinabing, "Dalhin mo ang iyong mga tao sa Flower City at kunin ang buong pamilyang Donnelly. Mula ngayon, magsisilbi kang mga bantay ng Flower City at masusing susubaybayan ang mga aksyon ng pamilya Donnelly sa Charbury." "Oo, susundin namin ang utos ng Young Master." Sumigaw ang kapitan ng labanan at agad na isinagawa ang mga utos. Bumalik si Philip sa suite habang malalim ang iniisip. Sa tabi niya, gumawa si Maya ng isang tasa ng tsaa at sinabing, "Young Master, uminom ka ng isang tasa ng tsaa." Humigop muna si Philip bago niya inilabas ang phone niya at dinial ang number ni Fennel. Kabanata 1824. Sa kabilang dulo ng linya, tanong ni Fennel, "Pumunta ka ba sa Charbury?" "Oo, para harapin ang ilang bagay." Tumugon si Philip habang nagtanong, "Gaano karami ang alam mo tungkol kay Spencer Donnelly? Nakilala mo na ba si Spencer Donnelly?" Sa kabilang dulo ng linya, parang nagulat si Fennel. Kumunat ang noo ni Philip. Nakikinig sa tono ni Fennel, parang kilala niya si Spencer. "Ito ay isang draw. Pumasok ang aking ama. Sa ngayon, hindi ko mahawakan ang pamilya Donnelly. Tsaka hindi umalis sa pila ang kabilang partido," nakangiting sabi ni Philip. Natahimik sandali si Fennel at sinabing, "Philip, hindi mo talaga mahawakan si Spencer sa ngayon. Alam mo ba kung sino siya?" Napataas ang kilay ni Philip at nakakunot ang noo niyang sinabi, "The second person in charge of the Donnelly family." "Mali ba iyon?" Sagot ni Fennel, "Nagkakamali ka. Ang pagkakakilanlan ni Spencer ay hindi lamang kasing simple ng pangalawang tao na namamahala sa pamilya Donnelly. May iba pa siyang pagkakakilanlan.
Nagtatakang tanong ni Philip. Siya ay isang alagad ng pinto. Ibinagsak ni Fennel ang bomba. Nagulat si Philip. Yumigting ang ekspresyon niya habang nagtatanong, anong sabi mo? Si Spencer Donnelly ay isang alagad ng pinto. Saang zone? No wonder. Hindi makita ni Philip si Spencer ngayon lang. Hindi yan ang dapat mong itanong. Siya ang hari, minsan ang hari ng mga disipulo sa ika-4 na sona, napabuntong hininga si Fennel. Hari ng mga alagad. Sa ilang sandali, tumibok ang puso ni Philip. Hindi niya akalain na si Spencer Donnelly, sa kanyang hitsura pampanitikan, ay talagang hari ng mga disipulo. Ang pamilya Donnelly ay talagang pambihira, talaga. No wonder na personal siyang tinawagan ng kanyang ama para pigilan siya. Gaano siya kalakas? Tanong agad ni Philip. Sagot ni Fennel, hindi ko alam. Ang mga hari ng mga alagad ng naunang henerasyon ay mga kakilakilabot na tao. Sila ang mga marangal na tao na nagbukas ng mundo sa likod ng pinto. Hindi ko alam kung gaano sila kalakas. Kung tutusin, hindi ko pa sila inaway. Gayunpaman, ayon sa aking pagtatansya, hindi mahina si Spencer. Hindi mo lang siya kalaban. Kung hindi dahil sa kanyang pangamba sa pamilya Clark, maaaring itago ka ni Spencer sa Hampton. Nang marinig ito, nakaramdam si Philip ng matinding pressure. Nakaharap niya talaga ang isang hari ng mga disipulo. Pagkatapos magnilay-nilay, sinabi ni Philip ng malamig sa gilid ng kanyang mga mata, paano ang patriarch ng pamilyang si Donnelly? Bumantong hininga si Fennel at sinabing, si Sterling Donnelly ay isa sa mga elder ng Turtle Pavilion sa 5 Pavilion. Ang kanyang lakas at katayuan ay hindi mababa. Hindi ka lang makakalaban sa pamilyang Donnelly ng Charbury ngayon, maliban kung handang tumulong ang iyong ama. Pero malamang hindi niya gagawin. May mga plano siya. Si Sterling Donnelly ay talagang isa sa mga matatanda ng 5 pavilion. Upang sabihin na sila ang dalawang Panginoon ng pamilya Donnelly ay talagang hindi isang pagmamalabas. Seryoso ang mukha ni Philip habang idinagdag, babalik ako agad sa Upper Creek. Kailangan ko ang tulong mo para mabuksan ang potensyal ng aking katawan. No need, nandito na ako. I can take a look at Spencer for you muna, Mata-Ray na sabi ni Fennel. Nang marinig iyon, natigilan si Philip at nagtanong, bakit ka nasa Hampton? Hahaharapin mo ba si Spencer? Sa sandaling ito, nakatayo si Fennel sa pangunahing pasukan ng manor ng pamilyang Donnelly sa Hampton. May dala siyang halberd na nakabalot sa itim na tela, na may tatak ng maraming hindi kilalang sinaunang mga karakter, sa kanyang likod. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa puting marmol na gate na may nakasulat na Donnelly Manor. Sa isang malabong ngiti sa gilid ng kanyang bibig, sinabi niya sa telepono, kailangan mong tandaan ang isang parirala at ito rin ang una kong aral sa iyo, ang isang hari ay hindi nakikipagkita sa ibang araw. Kung magkita ang mga hari, ang dugo ay dadanak sa loob ng 100 milya. Kabanata 1825. Tinapos ni Fennel ang tawag, at ipinakita ng kanyang mga mata ang layunin ng isang hindi magaganap na araw. Mahinahon niyang tiningnan ang gate ng Donnelly Manor sa harap niya. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig at isang malakas na aura ang nagsimulang umahan sa kanyang buong katawan. Oras na para tapusin ang relasyon ng kapatid niya noon. Iniyuko ni Fennel ang kanyang ulo, nagsindi ng sigarilyo, at huminga ng ilang puff. Hinayaan niyang umihip ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Nag-flash sa isipan ni Fennel ang mga larawan ng mga nakaraang pangyayari. Naalala pa niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Ang Nonagon, ang 5 pavilion, at ang pamilyang Donnelly. Dugo ang dapat bayaran ng dugo. Maya-maya, inihagis ni Fennel ang upos ng sigarilyo sa lupa. Itinaas niya ang kanyang paa at pinadyak iyon, naglabas ng kaluskos mula sa talampakan ng kanyang paa. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at kinalas sa kanyang likod ang halberd na nakabalot sa itim na tela. Ang itim na tela ay may tatak ng komplikado at hindi malinaw na mga rune at pattern. Hinaplos ito ng Harris ng ilang beses bago niya kinalas ang itim na tela at hinayla ito. Umihip ang hangin at ang itim na tela ay pumapalpak sa bagzo. Pinalamutian ng mga tuldok ng pulang-pula ang malabong pilak na rune ng halberd habang nakalantad ito sa ilalim ng araw. Ang isang hindi magapi at nangingibabaw na aura na ipinanganak mula sa kamatayan ay biglang kumalat. Ang mga normal na tao ay hindi maglalakas loob na lumapit. Sa sandaling ito,
Umugang ito at umugang na parabang natutuwa itong makitang muli ang liwanag ng araw. Ang halberd ay pulang parang mainit na lava, nagngangalit na may manik at palaban na aura. Ang tatlong prong sa ulo ng halberd ay lubhang matalas at nakasisilaw habang ang mga ito ay sumasalamin sa isang maningning na pula sa ilalim ng sikat ng araw. Ang katawan ng halberd ay isang pulang kaliskis na dragon na bukas ang mga panga, na nakaturo sa dulo ng halberd. Ang dalawang mapupulang mata nito ay nanginginig ang mga tao mula sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa na nakatingin lang dito. Hinawakan ni Fennel ang pulang dragon na halberd at iniindayog ito, na lumilikha ng pulang guhit ng liwanag sa hangin. Ang ulo ng halberd ay nagdala ng nakamamatay na layunin sa labanan. Pagkatapos, hinawakan ni Fennel ang halberd sa gitnang bahagi at sumandal, nakasandal ang kanyang katawan sa gilid bago umatras na parang busog. Dala ng pulang halberd sa kanyang kamay ang nagngangalit na layuning patayin si Fennel. Ang pulang ningning sa ulo ng halberd ay lalong nagliyab. Biglang natapon ang halberd. Whoosh! Ang pulang dragon halberd ay naging isang nakasisilaw na pulang guhit. Parang apoy, sumabog ito at tumagos sa tarangkahan ng puting marmol na tore. Dumagundong. Ang tower gate ng Donley Manor ay biglang gumuho sa mga durog na bato. Hindi nabawasan ang bilis ng halberd. Parang nagngangalit na pulang dragon, diretso itong bumaril papunta sa puting asyenda daan-daang metro ang layo sa likod ng gate. Ang pagbagsak ng tower gate ay nakakuha ng atensyon ng maraming gwardya sa manor. Nagsiksikan sila at nakita ang gumuhong tower gate. Pagkatapos, sa kanilang paningin, nakita nila ang isang bahid ng pula sa himpapawid na bumaril papunta sa asyenda daan-daang metro ang layo na parang isang kanyan. Banal na She *T. Ano ba yan? Ang lahat ng mga gwardya ay natigilan sa sandaling ito, nakatingin sa pulang dragon halberd na lumilipad papunta sa manor. Iisipin ng mga hindi nakakaalam na ito ay isang cannonball. Ang susunod na segundo, boom! Ang pulang dragon halberd ay pumasok sa gintong tarangkahan ng manor. Ang ulo ng halberd ay bumagsak ng husto sa lupa at ang lupa sa paligid nito ay pumutok. Ang pulang halberd ay buzz at hand. Ang golden gate na iyon ay nagkapira-piraso sa isang iglap. Isang alarma ang tumunog ng malakas sa buong Donley Manor sa sandaling ito. Isang tuloy-tuloy na agos ng mga armadong gwardya na may mga baril na lumitaw mula sa lahat ng panig ng manor. Ang buong asyenda ay mahigpit na binabantayan. Mula sa likod ng nasirang Golden Gate, ilang miyembro ng pamilyang Donley ang lumitaw sa sandaling ito. Lahat sila ay mga kagalang-galang na figure. Nang makita nila ang pulang halberd sa lupa sa harap ng pasukan, napuno sila ng pagkabigla. Akala nila ito ay isang kanyan. Sa hindi inaasahan, ito ay isang pulang halberd. Ang larawang ito ay napakalaking pagkagulat. Gayunpaman, ramdam ng lahat ang matinding labanan at hangarin sa pagpatay sa halberd ng pulang dragon. Walang nang ahas na lumapit sa loob ng 10 metro mula sa pulang halberd. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.